AN. Hello mga master at mga lodi. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog translator, Andy Dors. Ika-35 na episode ng The Invincible. Hindi magagapi. Kabanata 341 hanggang 350. Tawag. I-prick. I-click. I subscribe kwentong nobela, Kabanata 341. Turuan sila kung paano mag-asal. Hindi napigilan ni Huang Xiaolong na mapangiti nang marinig ang talakayan sa susunod na mesa at hindi ito pinansin. Boping. Nangungunang baitang 13 martial spirit, White Bear, 22 taong gulang, late Tian Second Order na lakas. Sa katunayan, ang kanyang talento ay maituturing na hindi masama. Naisip ni Huang Xiaolong sa kanyang sarili. Hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang talakayan sa susunod na mesa, ngunit nang marinig na may naglagay sa isang bagong lalaki, si Wu Ping, sa parehong katayuan ng kanyang kuya, kahit na sinasabi na ang talento ng bata ay higit na mas mahusay kumpara sa kanyang kuya, si Huang Xiaohai ay labis na hindi nasisiyahan sa kanyang puso. Sumabog ang apoy sa mga mata ni Huang Xiaohai, ngunit nang tatayo na sana siya, idiniin ni Huang Xiaolong ang braso ng kanyang nakababatang kapatid, umiling-iling ang kanyang ulo, maliit na bagay lang, hayaan mo na. Kuya. Natigilan si Huang Xiaohai, ngunit ang tingin mula sa mga mata ni Huang Xiaolong ay nagpabalik sa kanyang upuan pababa. Pinuksan ni Huang Xiaolong ang isa sa mga pitsyal ng alak, nagbuhos ng 2 mangkok para sa kanila, halika. Kinalampag ng magkapatid ang kanilang mga mangkok ng alak at uminom ng isang malaking subo, na pinupuno ang bibig ng halimuyak ng alak. Tumango si Huang Xiaolong, hindi masama. Ang hometown wine na ito, bagamat hindi kasing ganda ng Sapideti wine, hindi ito nagpatalo sa Slow Moon wine na mayroon siya kay Lukay sa Luotong Kingdom. Sa oras na ito, muling tumunog ang mga boses mula sa susunod na mesa. Sabihin, ano sa palagay mo ang lakas ng Young Noble Divine Dragon ngayon? Ilang taon na ang nakalilipas, noong lumahok siya sa Imperial City Battle, katatapos lang niya makapasok sa Tian Realm, sa palagay ko, isa siyang Tian Fourth Order. Tian Fourth Order. I think hindi pwede yon. Talented man siya, imposibleng mag-advance ng isang order kada taon, ang hula ko ay isa siyang Tian Third Order. Sino ang nakakaalam, marahil ay hindi pa niya naabot ang huling Tian Third Order. Ikatlong utos ni Tian. Halos mabulunan si Huang Xiaolong sa pakikinig sa mga pagtatansya ng mga taong ito, walang magawang ngumiti. Habang ang mga kilay ni Huang Xiaohai ay lalong nagsalubong, ang mga salita ng mga taong ito ay lalong nagiging mapangahas habang sila ay nag-uusap. Sa taong iyon, minsang ipinahayag ni Huang Xiaolong ang kanyang lakas, ngunit hinarang ng pamilya Huang at Emperor Duanren ang balita, kaya ang mga karaniwang tao, sa pangkalahatan, ay walang ideya sa lakas ni Huang Xiaolong. Ang isa pang alo ng mga salita ay lumutang sa kanilang mesa. Narinig ko na si Wu Ping ay gumawa ng deklarasyon kahapon na nagsasabing gusto niyang bumisita sa Southern Hill Estate para humingi ng guidance sa Young Noble Divine Dragon. Kung totoo iyon, iniisip ko kung sino ang lalabas sa itaas. Hindi na napigilan ni Huang Xiaohai ang kanyang galit nang marinig na talagang nagplano si Wu Ping na pumunta sa Southern Hill Estate na iyon para hanapin ang kanyang kuya. Isang grupo ng mga idiot. Taway niya. Dapat tingin ng mga customer sa table na iyon, narinig ang boses ni Huang Xiaohai. Anak, anong sinabi mo kanina? Isang makapal na balbas na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumayo mula sa kanyang kinauupuan at hinampas si Huang Xiaohai. Ang ekspresyong iyon ay eksaktong isa sa isang masama at mabisyo na katangian. Sabi ko, lahat kayo ay isang grupo ng mga idiot, hindi mo ba narinig? Malamig na sabi ni Huang Xiaohai. Nagalit ang mabuhok na balbas na nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon, ang isang kamay ay hinugot ang malaking kutsilyo sa kanyang kamay, tumatahol, bata, nililigawan mo si kamatayan. At gustong salakayin si Huang Xiaohai. Ngunit sa oras na ito, sa biglang gulo ang bumalot sa unang palapag ng restaurant. Ito ay Wu Ping. Ang unang pwesto sa Imperial City Battle ngayong taon, si Wu Ping.
Nagulat ang makapal na balbas na lalaking iyon, huminto siya at lumingon para tingnan, tulad ng iba. Hindi kalayuan sa mga pangunahing lansangan sa ibaba, may isang binata na nakasuot ng maikling manggas na asul na balabal na may kasamang treasure sword na nakasabit sa kanyang baywang. Mga gwapong tampok, nasa early 20s, at tinatawid niya ang karamihan sa ibaba, naglalakad patungo sa Happy Monarch House kasama ang isang grupo ng mga bodyguard na nakatag sa likod niya. Sa simula pa lang, ang binatang ito ay may pagmamalaki at matayog na ekspresyon sa kanyang mukha. Bueno, hindi maiiwasan para sa sino mang binata na magmukhang kaunting pagmamalaki matapos manalo sa Imperial City Battle, kasabay nito ay nagtataglay ng kamanghamanghang talento, 13 baitang napakahusay na talentong martial spirit. Kahit saan dumaan si Woping, ang kalye ay puno ng mga disipulo mula sa malalaking pamilya, mga kabataang lalaki at babae, na nagpapasaya kay Woping. Sa oras na ito, narating ni Woping ang pasukan ng restaurant na personal na tinanggap ng may-ari ng restaurant ng may lubos na paggalang bago pumasok sa premise. Ibinalik ni Huang Xiaolong ang kanyang tingin sa bintana, umiling-iling. Mula lamang sa maikling obserbasyon ngayon, binigyan siya ni Woping ng masamang impresyon. Lumipas ang mga segundo at si Woping at ang kanyang grupo ng mga bodyguard ay umakyat sa unang palapag. Ang mga kasalukuyang panauhin ay tumayong lahat, nakangiti sa paraang nakikiramay at matalinong lumipat sa gilid. Pinagmamasdan ng magalang na kilos sa paligid niya, tumango si Woping na may kasiyahan, ngunit nang ang kanyang paningin ay bumaling kina Huang Xiaolong at Huang Xiaohai, na nanatiling nakaupo sa tabi ng bintana, bahagyang napangiwi siya. Lumingon siya sa may-ari ng restaurant na nagsasabing, "Boss, gusto kong i-reserve ang buong unang palapag para mag-celebrate kasama ang mga subordinate ko rito." Nang matapos niyang sabihin iyon, hinagis niya ang isang bag ng mga gintong barya sa kamay ng may-ari ng restaurant, yung mga naka-order na, "Kunin mo na." Sa pagtanggap ng bag, ang may-ari ng restaurant ay halos tinimbang ito sa kanyang palad, tinatayang humigit kumulang 5 hanggang 6 na gintong barya sa loob, ang kanyang mukha ay agad na namumulaklak, "Young Noble Woping, ang pagdaraos ng piging sa pagdiriwang sa aming Happy Monarch House ay aming karangalan, ito ay na." Medyo pangit ang kanyang mukha, bilang may-ari, hindi nararapat na itaboy niya ang kanyang mga customer. Nang makita ito, tumingin si Woping sa unang palapag, "Wala kang tutol, tama?" Halos lahat ng mga customer sa unang palapag ay nakangiti ng magiliw, tumatango na walang pagtutol. Palihim na nakahinga sa maluwag ang may-ari ng restaurant, gayunpaman, nang mapansin na ang dalawang tao ay nakaupo pa rin sa tabi ng mesa sa bintana, nag-alinlangan siya sandali bago lumapit kina Huang Xiaolong at Huang Xiaohai na may ngiti na sa tingin niya ay palakaibigan. Ang dalawang magkapatid na ito, ang Young Noble Woping gustong magpareserba na buong unang palapag, paano kung ayusin ko ang isa pang mesa para sa dalawang bisita sa ground floor? Itinuring na magalang ang kilos ng may-ari ng restaurant. Sa puntong ito, si Huang Xiaohai ay naglabas ng isang bag ng mga gintong barya, ibinuhos ang lahat sa loob, malamang na naglalaman ito ng 1 hanggang 2,000 gintong barya, pagkatapos ay sinabi, "Dahil ganito ito, kaya tayong magkakapatid ay nagpareserba ng buong unang palapag. Sa mga naka-order na, consider it as our treat." Huminto dito, si Huang Xiaohai ay tumingin kay Woping at Ninishan, "Sa mga hindi pa nag-order, patawarin mo ako, sabihin mo sa kanila na sumigaw." Cram. Alam ng lahat kung para kanino ang mga salitang iyon dahil ang grupo lang ni Woping ang dumating at hindi pa nag-uutos. Nakatulala ang may-ari ng restaurant na nakatingin sa mga gintong barya na nagkalat sa sahig, at ang mga customer na naghahanda ng umalis ay huminto sa kanilang mga hakbang. Naglakas loob ang batang ito na hamanin si Young Noble Woping. Anong background niya? Anong background? Sabi ko, hindi nila alam kung gaano sila kalungkot mamamatay sa isang sandali. Ang makapal na balbas na lalaki na nag-uusap ng malakas na Huang Xiaolong at Woping kanina ay nanunuya. Ang mga tao ay napukaw, ngunit ang ekspresyon sa mukha ni Woping ay sobrang pangit. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong bagay pagkatapos niyang pumunta rito para magdiwang kasama ang kanyang mga nasasakupan. "Young Lord?"
Ang dalawang brats na ito ay kulang sa taktika, paano kung pumunta ang subordinate na ito at turuan sila kung paano kumilos. Lumapit sa kanya ang isa sa mga bantay sa likod ni Woping, nagbigay ng mungkahi. Itinaas ni Woping ang kanyang braso, pinatigil ang gwardya sa tabi niya. Habang pinapanood sina Huang Xiaolong at Huang Xiaohai, malamig siyang bumulong, saan pamilya kayo galing? Naisip ba ninyong dalawa ang mga kahihinatnan ng paggawa nito? Ipinagkibit balikat ni Huang Xiaohai ang kanyang mga sundalo, mga kahihinatnan. Bakit hindi mo sabihin sa amin kung gayon, ano ang mga kahihinatnan ng aming mga aksyon? Tahimik na nakaupo si Huang Xiaolong na nanonood, iniisip na ang ugali ng kanyang nakababatang kapatid ay katulad ng kanyang sarili. Nang marinig iyon, ang mukha ni Woping ay nagdilim na parang tutulo na ang tubig. Lumapit ang may-ari ng restaurant para hikayatin sina Huang Xiaolong at Huang Xiaohai, ang dalawang magkapatid na ito, sa palagay ko, mas mabuti kung bumaba ka sa ground floor. Kung tutusin, pareho lang ang ground floor o first floor. Sa kanyang mga mata, ito ay para sa kapakanan ni Huang Xiaolong at Huang Xiaohai, hindi kinakailangang masaktan si Woping na may malakas na background para lamang sa isang mesa. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 342. Tila yan ang iyong sariling dalawang binti. Ground floor o first floor ay pareho lang. Tumingin si Huang Xiaohai sa boss ng restaurant na walang kibo, mukhang hindi mo naiintindihan ang kahulugan ko. Malinaw na sinabi ni Huang Xiaohai ang kanyang hangarin kanina, silang dalawang magkapatid ay nagpareserba ng buong unang palapag, ang mga nag-order, ang bayad ay nasa kanila, ang mga hindi pa umorder, scrum. Ang may-ari ng restaurant ay nahihirapang tumingin kay Woping, ang mga dumating ay mga customer, dahil ang dalawang lalaking iyon ay ayaw umalis, hindi sila maaaring gumamit ng puwersa para paalisin ang mga tao. Masasabi niya na ang dalawang binata ay may tiyak na katayuan, kung hindi, walang maglalakas loob na hamanin ang young noble Woping sa publiko. Lalong lumungkot ang mukha ni Woping sa pangalawa, pinandilatan niya ng masama sina Huang Xiaolong at Huang Xiaohai. Ngayon, wala akong pakialam kung sino ka, binibigyan kita ng huling pagkakataon na lumabas, kung hindi. Kalmadong sumingit si Huang Xiaolong, kung hindi, ano? Kung hindi, babuliin ko ang iyong mga binti ng aso at pagkatapos ay itatapon kita sa unang palapag sa pamamagitan ng mga bintana. Malamig na tumawa si Woping. Ang pagiging hansalto, sa antas na ito, kung kumilos pa rin siya ng mabait, paano siya makikita ng iba, paano siya magkakaroon ng katayuan sa Duanwen Imperial City na ito. Gusto ko talagang makita kung paano mo babuliin ang mga binti ng aso, dami na titapon kami sa unang palapag. Pumuso si Huang Xiaohai. Tumango si Woping sa gwardya sa likuran niya, naunawaan ng matalinong gwardya na iyon, magalang na sumagot, at humakbang patungo sa mesa ni Huang Xiaolong. Dapat magpasalamat kayong dalawa sa ating batang Panginoon, gusto lang niyang baldado ang mga binti ng aso ninyo. Kung isa pa itong normal na araw, patay ka na. Bumisi ang gwardya na iyon, pagkatapos ay sa biglaang pagkilos, sumalakay siya, tinamaan ng palad si Huang Xiaohai. Ang bantay na ito ay isang maagang Hautian Ninth Order, ang kanyang palad ay gumagalaw sa paghampas ng hangin, naglalabas ng alon ng init. Ang iba pang mga customer sa unang palapag ay mabilis na umatras upang maiwasang mahayla bilang collateral na pinsala. Nang mahuli ang intensyon ng gwardya, si Huang Xiaohai ay sumimangot, tumalon sa kanyang mga paa, at sinuntok ang kanyang kamao out heart barrowing fist. Isang fist imprint ang sumipol sa ere, umiikot na parang step drill, na nababagot sa heatwave ng guard para maabot mismo sa harapan niya. Namumula ang mukha ng gwardya, ngunit huli na para makaiwas siya o umatras, ang suntok ni Huang Xiaohai ay tumama sa kanyang dibdib. Isang mahinang ungol ang nakatakas sa gwardya, lumipad pabalik ang kanyang katawan, bumagsak sa maraming mesa at upuan sa paligid. Nabaligtad ang mga plato at pinggan, bumagsak ang mga pitsyel at tasa ng alak sa sahig, isang piraso ng buto ng baka ang eksaktong nahulog sa nakabukang bibig ng gwardya. Ang mga taong nanonood ay tunay na nabigla, wala ni isa sa kanila ang nag-isip na si Huang Xiaohai ay may ganito kalakas na lakas.
kasama si Wu Ping. Ngunit muli, ito ay hindi inaasahan para sa kanya. Sa isang mapanuksong panunuya, sinabi niya, Midnight Order. Kaya may ilang kasanayan. Ang mga mata ni Wu Ping ay naghudyat ng dalawang maagang ikasampung utos sa kanyang mga bantay na nagpapahiwatig sa kanila na umatake ng may kilos. Parehong naunang Hautian 10th Order Guards ay tumango. Sa isang mabilis na pagkurap at walang kahit isang salita, parehong inilunsad ang kanilang mga pag-atake kay Huang Xiaohai. Sa mga taong ito, si Huang Xiaohai ay nakakonsumo ng maraming pambihirang kayamanan at mga spirit pellet, kasabay ng kanyang pagsusumikap, nagawa niyang maabot ang kalagitnaan ng ikasyam na utos, nagtataglay ng pag-atake at pagtatanggol na mas malakas kaysa sa parehong antas ng mga mandirigma, kahit na nagawang talunin ang pinakamataas na huling Hautian 9th Order. Gayunpaman, halos hindi niya mapaglabanan ang isang ikasampung utos, hindi pa banggitin ang dalawa sa kanila na magkasama. Kaya, sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng dalawang gwardya, si Huang Xiaohai ay napilitang umatras ng paulit-ulit, karamihan ay umiiwas, hindi makaatake. Nang makita ang resultang ito, nagsalita si Wu Ping, baliin ang kanilang mga binti ng aso, sayangin din ang kanilang cheesy para sa akin. Noong una, binalak niyang ayusin ang usapin sa pamamagitan lamang ng pagbali sa mga paan ng dalawang taong ito, ngunit ngayon, ang kanyang galit ay mapapawi lamang sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang mga cheeses. Sa pagkilala sa utos ng kanilang Young Lord, tinutukan ng isa sa mga gwardya ang dibdib ni Huang Xiaohai gamit ang isang nakamamatay na palad, gayunpaman, nang ang kanyang pag-atake ay paparating na, isang malakas na puwersa ang nagpatalbog sa kanila. Nanlaki ang mga mata ng gwardya ng ikasampung utos sa gulat. Bago pa niya merehistro ang nangyari, naramdaman niyang parang may bumulusok na mabigat na bundok sa kanyang katawan, na nagpatamba sa kanya mula sa unang palapag. Ang gwardya ay dumaan sa sirang bintana, bumangga sa isa pang restoran sa kabilang bahagi ng kalye. Ganoon din ang sinapit ng isa pang maagang Hautian 10th Order Guard. Ang lahat ay natigilan habang pinapanood ang dalawang gwardya na tumalan, sa gusali ng hindi maipaliwanag. Walang nakakaalam, anong nangyari. Maliwanag na si Huang Xiaohai ay wala sa sitwasyon para umatake sa oras na iyon. Si Wu Ping ay lihim na nagulat, hindi maipasok ang kanyang daliri dito. Lumingon siya upang tingnan ang paligid, tila naisip niya na ito ay isang eksperto na nagtatago sa gitna ng mga customer na palihim na nagpaabot ng kamay kay Huang Xiaohai. Sa kabila nito, wala siyang nahanap. Kaya mayroon kang ilang eksperto na nagpoprotekta sa iyong dalawa sa dilim, hindi ka takataka na ikaw ay mayabang dito. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ni Wu Ping ang kanyang tingin at bumaling kay Huang Xiaohai. Ang malisyosong liwanag at puot ay nagniningning sa kaibuturan ng mga mag-aaral ni Wu Ping. Mabuti, pansamantala kitang pakakawalan sa pagkakataong ito. Tapos siya iwinagayway ang kanyang kamay, inutusan ng mga gwardya sa likod niya, let's go. Napagpasyahan niyang lumipat sa hinaharap pagkatapos malaman ang background ng dalawang lalaking ito. Nang makita si Wu Ping na handang umalis, ang may-ari ng restaurant ay gumaan ng loob. Kung ang magkabilang panig ay patuloy na lumalaban, ang kanyang maliit na restoran ay hindi makayanan ang antas ng paghagis. Ang mga parokyano na naghihintay na manood ng isang magandang palabas ay nabigo sa kung paano natapos ang mga bagay. Nang akala ng lahat na naroon ay tapos na ang bagay para sa araw na iyon, ang boses ni Huang Xiaolong ay tumunog, go. Sinong pinayagan kang pumunta? Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Ang aksyon ng lahat ay nahuli sa lugar. Si Wu Ping, na nagpasyang lunukan pansamantala ang galit ngayon hanggang sa maimbestigahan niya ang background ni Huang Xiaolong at Huang Xiaohai bago maghayganti, huminto sa kanyang mga hakbang at tumalikod. Tinanangkite ni Wu Ping nang nakamamatay na tingin si Huang Xiaolong, malamig ang boses nito, ano ang sinabi mo? Ang lahat na aalis na ay buo ang atensyon kay Huang Xiaolong, kasama ang may-ari ng restaurant. Itinaas ni Huang Xiaolong ang mangkok ng alak sa kanyang kamay, humigop ng maluwag, pinupuno ang kanyang bibig ng mabangong alak, baliin ang sarili mong mga binti, pagkatapos ay gamulong pababa mula sa unang palapag. Kalmadong nagpatuloy si Huang Xiaolong na para bang pinag-uusapan niya ang lagay ng panahon ngayon.
Nanlaki ang lahat ng mata na parang nakakita ng mga multo. Tinabi ng taong iyon kay Woping na baliin ang sarili niyang dalawang paa at pagkatapos ay gamulong pababa mula sa unang palapag. Nabaliw na ba ang lalaking itim ang buhok na ito? Halos lahat ng tao sa unang palapag ay pare-pareho ang pag-iisip sa kanilang isipan. Ngunit ang individual mismo, si Woping, ay tumawa ng malakas sa halip, ang nakamamatay na aura ay tumama sa kanyang mga mata. Pang, sigurado ka ba? Tiwang Xiaolong ay nanatiling walang kibo, maliin mo ang sarili mong mga paa bago ako magbago ng isip. Kung magbabago ang isip ko, pilitin akong kumilos, hindi ka basta-basta mapupunta sa sirang binti. Ang mayabang na pangungusap ay gumuhit ng mga kakaibang mukha mula sa mga tao sa paligid. Hindi lang basta belang binti. Umagalpak ng tawa si Woping, so ano, gusto mo ring basagin ang cheesy ko? Dati, inutusan niya ang kanyang mga bantay na baliin ang mga binti ni Huang Xiaolong at Huang Xiaohai at sirain din ang kanilang cheesies. Ibinaba ang kanyang panunuyan na tanong, tumaas ang kapaligiran ni Woping, isang napakalaking puting oso ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Ang walang katulad na galit, at puot na hindi pa niya naranasan sa buong buhay niya ay marahas na sumabog sa puso ni Woping. Ang gulat at inggit na mga tingin ay ibinaon patungo sa puting oso na umaaligid sa itaas ng ulo ni Woping. Naroon din ang paghanga at pagsamba, tutal, top grade 13 martial spirit iyon, Agad na nagbago ang kaluluwa ni Woping matapos ipatawag ang kanyang martial spirit. Ang kanyang pisikal na katawan ay lumawak ng 2 beses sa kanyang orihinal na laki, ang kanyang mga braso at daliri ay lumaki, matutulis na mga kuko, na katulad ng paa ng isang higanteng oso. Gusto ko talagang makita kung paano mo mapilayan ang aking mga binti at ang aking cheesy. Napuno ng kasamaan ang mga mata ni Woping. Siya ay umungal, at bago pa makapikit ang isa, si Woping ay nasa harap na ni Huang Xiaolong, ang dalawang palad ay mabangis na idinamay sa kanya. Mamatay. Ito ang tanging kaisipang umiral sa isip ni Woping. Gute-gute ang B***** na ito. Nakita ng lahat ang magkabilang palad ni Woping na matatag na tumitama sa katawan ni Huang Xiaolong. Naglakas loob pa rin ang batang ito na sabihin na babaliin niya ang mga binti ni Young Noble Woping at babaliin ang kanyang cheesy, talagang labis ang pagpapahalaga sa sarili. Nanunuya ang makapal na balbas na lalaki. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 343. Lumapit sa akin, kahit kailan. Bawat manunood ay may kanya-kanyang iniisip habang pinapanood ang palad ni Woping ng tumpak kay Huang Xiaolong. Siyempre, ang karamihan ay may kaparehong pag-iisip tulad ng balbas na nasa katanghaliang gulang na lalaki, sa pag-aakalang labis na pinahahalagahan ni Huang Xiaolong ang kanyang sarili. Pati ang may-ari ng restaurant ay napapailing, sinubukan niyang akitin si Huang Xiaolong kanina. Si Woping ay ang Imperial City Battle Champion ngayong taon, isang late Xiantian Second Order expert. Si Huang Xiaolong ay tumingin sa kanya mga 22 o 23 taong gulang, paano siya magiging mas malakas kaysa kay Woping. Ang Young Noble Woping ay may pinakamataas na baitang 13 talento sa martial spirit, mahirap para sa may-ari ng restaurant na maniwala na ang binata ay magkakaroon ng martial spirit na mas mataas ang grade kaysa kay Woping. Ang pagkakaroon ng mas mahusay na talento kaysa kay Woping, nangangahulugan iyon ng pagkakaroon ng grade 14 martial spirit. Umiling ulit siya, it was something impossible. Ngayon, umaasa na lamang siya na ang nakatagong eksperto na nagpoprotekta kay Huang Xiaolong ay makapagliligtas sa dalawang binata. Habang ang lahat ay nahuhulog sa kanilang sariling mga pag-iisip, nakaupo pa rin, ang mga kamay ni Huang Xiaolong ay bumibilis ng malapit ng tumama ang pag-atake ni Woping, hinawakan ang mga kamay ni Woping sa kanyang mga palad. Nahawakan. Ang lahat ng enerhiya na nasa mga palad ni Woping ay nawala. Natahimik ang mga manunood, pagkatapos ay nanlaki ang kanilang mga mata, halos malaglag sa kanilang mga saksakan sa hindi makapaniwalang pagtitig sa mga palad ni Woping na pinipigilan ng mga kamay ni Huang Xiaolong. Siya. Talagang pinsila sa himpapawid.
Bago ang tagpong ito, maraming posibleng wakas ang sumagi sa isipan ng mga taong naroroon. Ang ilan ay nag-iisip na si Huang Xiaolong ay ipapadala sa paglipad ng mga palad ni Wu Ping, ang ilan ay nag-iisip na ang dibdib ni Huang Xiaolong ay sasabog dahil sa epekto, at iba't ibang mga kahunos-lunos na eksena, karamihan ay sa bahagi ni Huang Xiaolong, ngunit ito ay ang tanging kinalabasan ay walang naisip. Tumingin si Wu Ping na may pagtataka sa mga kamay ni Huang Xiaolong sa ibabaw ng kanyang kamay, matamlay ang mga mata, ikaw. Ngunit ang mga tingin ni Huang Xiaolong ay naging matalim habang pinalakas niya ang kanyang mga kamay, na naging sanhi ng malakas na pagsigaw ni Wu Ping sa sakit. Ang hiyawan ay nagpatalsik sa lahat mula sa kanilang pagkatulala. Pagtingin sa kabilang panig ng sahig, napansin nila sa hiteng sandaling iyon na ang 10 daliri ni Wu Ping ay nabali ni Huang Xiaolong. Ang mga daliri ay direktang nakaugnay sa puso ng isa, na nabali ang lahat ng 10 daliri, halos hindi maisip ng isa ang matinding sakit. Sa pag-iisip nito, ang lahat ay nanginginig, nakaramdam ng lamig sa kanilang gulugod. Matapos mabali ang 10 daliri ni Wu Ping, sa pamamagitan ng isang fluid flick, ang kanyang kaliwang kamay ay bumuo ng isang tuwid na palad, ang lakas ng impact ay dumaan sa cheesy sa dibdib ni Wu Ping. Isang pangalawang hiyaw ang nabuhayan, ang nakakasakit ng pusong hiyaw na iyon ay nagdulot ng panibagong lamig sa aking gulugod. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, muling gumalaw ang palad ni Huang Xiaolong, tulad ng isang matalim na talam, na humahampas ng paalang sa mga hita ni Wu Ping. Muling tumaas ang malungkot na hiyawan, pinalipad sa likuran si Wu Ping, kinawakan ng kanyang mga binti. Ang lahat ng mga manunood ay huminga ng malamig na hininga, nanunood ng may kaba. Isang mahuhusay na late Tian second order warrior ang napilaya ng ganoon lang. Nawasak ang cheesy. Napilaya ng magkabilang paa. Kahit lahat ng 10 daliri ay nabali. Young Lord. Batang Panginoon. Lahat ng mga bantay ni Wu Ping ay sumigaw na may mapupulang mukha habang nagmamadali silang pumunta sa tabi ni Wu Ping. Ang aking cheesy, ang aking mga kamay, ang aking mga binti. Si Wu Ping ay umungol sa galit at sakit. Nasaksihan ng kakilakilabot na pagtatapos ni Wu Ping, ang paraan ng pagtingin ng iba kay Huang Xiaolong ay sumailalim sa pagbabago, lalo na ang unang balbas na lalaki, lahat ng kulay ay natuyo mula sa kanyang mukha na may kasing laki ng butil na patak ng pawis na walang katapusang namumuo sa kanyang noo. Nagkataon, sa eksaktong sandaling ito, ang mga mata ni Huang Xiaolong ay tumingin sa kanyang direksyon. Ang simpleng titig na iyon ay natakot sa malabo na butil na mga binti ng lalaki na lamambot, na naging dahilan upang matamba siya sa sahig. Patayin ang nakakatusok na piraso ng shiti. Itinuro ni Wu Ping si Huang Xiaolong, isang baliw na mabangis na ekspresyon ang nagpangiti sa kanyang mukha, na umaatungal sa kanyang mga bantay. Ang sakit dahil sa pagkawasak ng kanyang cheesy, lahat ng 10 daliri ay nabali at ang magkabilang binti na baldado ay nagtulak sa kanya hanggang sa mawala ng malay dahil sa sakit. Sa utos ni Wu Ping, ang mga gwardya ay lumingon kay Huang Xiaolong, nakaupo pa rin doon na may kalmadong mukha, hindi apektado, ngunit ang mga bantay ni Wu Ping ay natakot sa kaibuturan, ni isa sa kanila ay walang nang ahas na kumilos. Patayin, inutusan kitang patayin siya. Muling umungal si Wu Ping. Kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Nanginginig ang mga subordinate na gwardya ni Wu Ping, pagkatapos ay isa-isa silang tumayo, inatake si Huang Xiaolong. Gayunpaman, bago pa man sila makalapit kay Huang Xiaolong, hindi mabilang na mga marka ng palad ang lumitaw sa himpapawid, at sa susunod na sandali, ang lahat ng mga gwardya ay nakitang itinapon palabas ng unang palapag, na gamulong pababa sa ground floor. Ang ilan ay lumapag sa kabilang kalye, ang ilan ay bumagsak sa mga tindahan sa tapat ng restaurant. Nasulyapan ng makapal na balbas na lalaki ang isang gwardya na lumilipad sa harap niya, ang mga binti ng gwardya ay baldado tulad ni Wu Ping, at ang cheesy ay nawasak. Hinanap ng mata niya ang isa pang guard, ganoon din ang resulta. Isang nakakataas na lamig ang bumalot sa puso ng lahat. Isang galawang nakalutas ng mahigit 20 Hautian 9th at 10th Order Guard, maging ang Tian 1st at 2nd Order Warriors. Lahat ng may parehong pinsala, magkabilang binti, at cheesy na bali.
Ito ay lumampas sa kakayahan ng pangunawa ng mga taong naruroon. Boss, biglang nagsalita si Huang Xiaolong. Halos mapatalo ng may-ari ng restaurant dahil sa tawag nito. Napanatili ng boses ni Huang Xiaolong ang parehong tono gaya ng dati, gayunpaman, sa pandinig ng may-ari ng restaurant, parang nagmula ito sa impyerno. Gayunpaman, hindi siya makakapunta nang tawagin siya ni Huang Xiaolong. Siya ay dahan-dahan, maingat, at natatakot na lumapit sa mesa ni Huang Xiaolong. Ni minsan sa buhay niya ay hindi niya naramdaman na isang 10 metrong distansya ay napakalayo. Sa sobrang kahirapan, lumapit siya sa harap ni Huang Xiaolong, isang matamis na ngiti ang nakaplaster sa kanyang mukha, nagsasalita sa minuet na tono, I do. Hindi ko alam kung anong mga tagubili ng Panginoon para sa akin. Sa pagmamasid sa kilos ng may-ari ng restaurant, si Huang Xiaolong ay nakaramdam ng nakakatawa sa loob na may casual na alon, mga gintong barya na nakakalat sa sahig. Tapat na ba ang mga ito? Tanong ni Huang Xiaolong. Taglit na nagulat ang boss ng restaurant na tumingin sa sahig na puno ng mga gintong barya, hindi makareact sa sinabi ni Huang Xiaolong. Nagtatanong ang kuya ko, sapat na ba ang mga ito para mabayaran ang mga pinsala ng restaurant mo? Nagpaliwanag si Huang Xiaohai. Medyo natulala pa ang boss ng restaurant noong una, pero pagdating doon, tumango siya ng husto, tama na, hindi na, sobra na, hindi, ibig sabihin, ilang mesa at upuan lang, hindi na kailangan ng marami. Mga gintong barya, hindi na kailangang bayaran ni Lord ang anuman. Tere na. Sabi ni Huang Xiaolong sa kanyang nakababatang kapatid habang tumatayo. Kung ano man ang mood niya sa pag-inom ay sumenga na. Nang makitang tumayo ang dalawang binata, umatras ang lahat na nagbukas ng landas para madaanan ni Huang Xiaolong at Huang Xiaohai. Nang madaanan ni Huang Xiaolong si Wu Ping, sinubukan ni Wu Ping na gumapang palayo sa takot na lumiit at naging bola. Kung gusto mo akong ipaghiganti, hihintayin kita sa Southern Hill Estate. Lumapit ka sa akin, anumang oras. Ibinato ang pangungusap kay Wu Ping, tumalikod si Huang Xiaolong at naglakad pababa ng hagdan kasama si Huang Xiaohai. Southern Hill Estate. Hindi ba iyon? Maaaring ito ay. Tinundan ng mata ng lahat ang dalawang silhouette na naglalakad palabas ng restaurant na may nakakatakot na pagkabigla at isang posibilidad na sumisigaw sa kanilang isipan. At nang maisip ng makapal na balbas na lalaking iyon ang posibilidad na ito, ang mga puti ng kanyang mga mata ay napabalikwas, halos himatean. Kanina, umupo siya sa mesa sa tabi ni Huang Xiaolong, malakas na sinasabi na ang talento ni Wu Ping ay mas mataas at mas mahusay kaysa kay Huang Xiaolong. Kahit na matapang na sinasabi na marahil ay hindi pa nakarating si Huang Xiaolong sa huling bahagi ng Xiantian Third Order. Ngayon lang, muntik na niyang atakihin ang nakababatang kapatid ni Huang Xiaolong. Sa pag-iisip ng iba't ibang posibilidad na maaaring wakasan niya, ang kanyang mukha ay naging mapatla. Sa parehong oras ay bumalik sina Huang Xiaolong at Huang Xiaohai sa Southern Hill Estate, ang balita tungkol sa Qi ni Wu Ping, 10 daliri, at 2 binti na binali ni Huang Xiaolong ay sumabog na parang isang higanteng bomba sa Duanren Imperial City. Ang balita ay naglakbay sa bawat sulok ng lungsod tulad ng isang shockwave, kahit na nakarating sa mga kalapit na lungsod at kaharian. Sa mga pangunahing lansangan at maliliit na eskinita ng Duanren Imperial City, ang bawat mesa sa bawat bahay, restaurant, at tea house ay tinatalakay ang parehong paksa. Hindi maiiwasan na ang bagay na ito ay nagbangon ng maraming curiosity tungkol sa tunay na lakas ni Huang Xiaolong. Ang Huang Xiaolong na iyon, marahil isa na siyang eksperto sa Xiantian Sixth Order. Sa isang sulok ng Duanren Imperial City, mamantong hininga ang isang alagad ng isang pamilya. Ika-6 na utos ni Xiantian. Imposible, di ba? Sa karamihan, marahil ay isang Xiantian Fifth Order. Ang isa pang tao ay hindi maaaring makatulong sa pagsagot. Habang ang ilan ay umiling lamang sa pakikinig sa mga katulad na hula ni Huang Xiaolong na umaban sa Xiantian Sixth Order, walang nag-isip na posible ito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 344.
Fabled Scimitar Sect. Umalik sa Southern Hill Estate, ngumiti lang si Huang Xiaolong nang marinig ang mga chismis na lumulutang sa paligid at hindi na ito pinansin. Pumasok siya sa templo ng Zumi, naglabas ng isang Ghost King na si Dan, nilunok ito at sinimulan itong pinuhin. Pagkalipas ng 2 araw, naabsorb niya ng buo ang Ghost King na si Dan. Kasunod nito, nagpatuloy si Huang Xiaolong na sumisipsip ng kabuoang 2 Ghost King dance, sinusubukang unawain ang kaliwanagan ng batas sa kalawakan ng Ghost King, tinutulungan siyang hawakan ang pinakadulo ng batas sa kalawakan. Sa pagitan ng langit at lupa, ang espasyo ay umiral sa lahat ng bagay, lahat ito ay naruroon. Ang espasyo ay isa sa mga batayan ng lahat ng pag-iral, isang puwersang nagpapatibay ng buhay. Siyempre, maliban sa pagkakaroon ng pag-unawa sa batas sa kalawakan, ang paglilinang ng Battle Chi ni Huang Xiaolong ay sumulong din ng mabilis. Noong nakaraan, habang si Huang Xiaolong ay isa pa ring Peaklate si Yan Tian 10th Order, naniniwala siya na hindi siya magagapi sa ilalim ng Saint Realm. Ngayon, gayunpaman, ang kanyang lakas ay dumami ng hindi bababa sa 10 beses. Pagkatapos niyang masipsip ang pangalawang Ghost King na si Dan, hindi na nagpatuloy si Huang Xiaolong at lumabas ng Zumi Temple. Nang siya ay lumitaw sa looban, dumating si Zhao Shou upang ipaalam sa kanya na bumisita si Exi Puti. Kung sino pa man iyon, hindi na sana mag-uulat si Zhao Shou kay Huang Xiaolong, ngunit alam niya na sina Huang Xiaolong at Exi Puti ay itinuturing na mabuting magkaibigan. Nang pumasok si Huang Xiaolong sa engranding bulwagan, tumayo si Exi Puti mula sa kanyang upuan, lumapit kay Huang Xiaolong, at binigyan siya ng isang yakap na oso habang nakangiti ng nakakaloko. Ikaw na bata, ang pagiging high profile sa sandaling bumalik ka, palagi kang naging kapansin-pansin. Alam ni Huang Xiaolong na tinutukoy ni Exi Puti ang insidente sa restaurant, kung saan niya baldado ang whooping na iyon. Palagi kong pinananatili ang isang napakababang profile. Nakangiting saway ni Huang Xiaolong, dahilan para matawa si Exi Puti. Kung low profile ka, wala akong profile. Pareho silang nakaupo habang nag-uusap at tahimik na umalis si Zhao Shou sa bulwagan. Pagkatapos makaupo, sinabi ni Exi Puti, sa katunayan, ang whooping na iyon ay hindi nakalulugod sa aking mga mata sa simula pa lang. Ito ay mahusay, ginagawa siyang isang basura sa sandaling bumalik ka. Umalaklak si Huang Xiaolong, kung ganoon, dapat mo na lang akong pasalamatan. Humisi si Exi Puti, hindi ba ako nandito kasama ang Sapideti Wine, si... Tulad ng sinabi ni Exi Puti, inilabas niya ang Sapideti Wine na inihanda niya ng maaga mula sa kanyang special ring. Mahigit 100 pitchel. Masayang tumawa si Huang Xiaolong, mayroon din akong magandang bagay para sa iyo. Sabi ni Huang Xiaolong, naglabas ng Golden Jujube mula sa Azure Ring, isang bihirang elixir na natagpuan niya sa Broken Tiger Reef. Ang engranding bulwagan ay agad na napuno ng nakakapreskong halimuyak. Nang makita ang Golden Jujube sa kamay ni Huang Xiaolong, lumiwanag ang mga mata ni Exi Puti, halatang namangha, ito ay Golden Jujube. Tumango si Huang Xiaolong bilang pagsangayon, sa mas tumpak, ito ay 30 hanggang 40,000 taong gulang na Golden Jujube. Paglilinaw niya, pinasadahan ito sa harap ni Exi Puti. Nakakuyom si Exi Puti gamit ang 2 kamay, nakatingin sa Golden Jujube na nagliwanag ng mahinang gininto ang liwanag, na kinakabahan na lumunok, 30 hanggang 40,000 taong gulang na Golden Jujube. Maging ang boses niya ay medyo nanginginig. Bagamat siya ang pinakatalentadong disipulo ng Exi family sa loob ng 1,000 taon, pinakapabore ng Old Ancestor at ang mga spirit pellets at mga bihirang elixir na kanyang nakain ay hindi mabilang, hindi pa niya nahawakan ang isang Golden Jujube na ganoong grado. Alam na alam niya kung gaano kahalaga ang isang 30 hanggang 40,000 taong gulang na Golden Jujube, tiyak na hindi ito isang bagay na mabibili ng mga gintong barya o mga spirit stone. Bro, ito. Tumingin si Exi Puti kay Huang Xiaolong na gustong tanggihan ang mabigat na regalo, ito ay masyadong mahalaga kung tutuusin. Nakangiting umiling si Huang Xiaolong, itong Golden Jujube, kunin mo. Marami pa sa aking special ring. Marami pa.
Si Exi Puti ay nabigla at hindi nakaimik, natatawa, sinabi niya, dahil ganoon iyon, kung gayon ang kapatid na ito ay hindi magiging magalang sa iyo, tinatanggap ko ito ng may pasasalamat. Kaya, kinuha ito ni Exi Puti ng walang kasalanan, pinananatili ito sa kanyang special ring. Ilang oras na ang nakalipas mula nang umabot sa bottleneck ang kanyang lakas sa peak late Tian Third Order, talagang kailangan niya itong Golden Jujube. Tumingin si Exi Puti kay Huang Xiaolong, nakakadismaya talaga ang paghahambing ng mga tao, bakit parang lahat ng magagandang bagay sa ilalim ng araw ay nahuhulog sa iyong kamay. Itong Golden Jujube, ito ay napakabihirang at hindi mabibili, ngunit marami ka talaga. Humisi si Huang Xiaolong, hindi lang masama ang swerte ko at nakahanap ako ng lihim na tirahan na naiwan ng isang master ng Ancient God Tribe sa Bedlam Lands. Lihim na tirahan na naiwan ng isang sinaunang pinuno ng tribo ng Diyos. Lalong hindi nakaimik si Exi Puti, halos matamaan ang kanyang dibdib sa pagkabigo habang siya ay nananangis ng malungkot, langit, bakit wala akong ganoong swerte? Natawa si Huang Xiaolong sa mga kalokohan ni Exi Puti, tama na, inom tayo. Good, inom tayo. Umiling si Exi Puti. With that, nag-usap ang dalawa habang umiinom. Pumalas ang mga tasa ng alak, ninanamnam ang higop ng alak na umaagos sa kanilang lalamunan. Nagpatuloy si Exi Puti, ang tagal ko nang nag-enjoy sa pag-inom, kapag wala ka, nakakainom lang ako mag-isa, walang lasa at nakakapurol. Tumawa si Huang Xiaolong, dapat hanapin mo ang iyong sarili bilang isang babae. Si Exi Puti ay ilang taon na mas matanda kay Huang Xiaolong. Umiling si Exi Puti, babae. Napakatagal ng mga babae. Ang ganitong paraan ay mas mahusay, libre. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking hiling ko sa ngayon? Ano ito? Tanong ni Huang Xiaolong. Para matalo ka, one of these days. Tagot ni Exi Puti. Umiti si Huang Xiaolong, kung gayon ang iyong munting hiling ay walang pag-asang matupad. Kitang-kita ang agwat sa pagitan nila, at habang tumatagal, lalo lang itong lalago. Napangiti si Exi Puti, kahit na medyo mapait, naunawaan niya na si Huang Xiaolong ay nagsasalita lamang ng totoo, lahat ng tao sa labas ay sinusubukang hulaan ang iyong tunay na lakas, sabihin mo sa akin, talagang nilabag mo ba ang Tian 7th Order? Titig na titig siya kay Huang Xiaolong, walang korap na naghihintay para sa isang sagot. Kasabay nito ang pag-igting ng kanyang puso sa kaba. Pinapanood ang ekspresyon ni Exi Puti, tinukso ni Huang Xiaolong, ano sa palagay mo? Natigilan si Exi Puti, pagkatapos ay masayang inamin niya, mahirap sabihin, isa kang maliit na halimaw. Ang kanyang tono at ugali ay kahawig ni Lokay hanggang sa ekspresyon ng mukha. Tumingin siya kay Huang Xiaolong, isinasaalang-alang ang tanong, sinabi niya, ayon sa pagkakaintindi ko sa iyo, sa paraan ng pagsagot mo, tila sumulong ka sa Tian 7th Order. Tumango lang si Huang Xiaolong, malalaman mo pagdating ng panahon. Ang balita tungkol sa pagpatay niya sa aubizo ni Deities Templar sa Luotong Kingdom ay dapat na nakarating sa bahaging ito ng Duanren Empire kanina, ngunit nang makita si Exi Puti ay hindi pa rin alam, malamang na hinarang ng Deities Templar ang balita. Ang pag-amin ni Huang Xiaolong ay nagpalaki ng labis na reaksyon mula kay Exi Puti, wow, hindi ko inaasahan na talagang nakalusot ka sa Tian 7th Order. Mukhang kahit bigyan mo ako ng kapansanan ng dalawang kamay at paa, pwede mo pa rin akong abusuhin hanggat gusto mo. God, ilang taon ka na ba? Nagpatuloy ang usapan na sinabayan pa ng alak. Pinag-usapan nila ang mga karanasan ni Huang Xiaolong sa Bedlam Lands, pinag-uusapan ang mga kamakailang pagbabago sa Duanren Empire, pinag-usapan ang hinaharap, at ang kanilang paglilinang. Mula sa pakikipag-usap kay Exi Puti, nalaman ni Huang Xiaolong na napakaraming puwersa ng Deities Templar ang nakalusot sa mga nasasakupan na kaharian ng Duanren Empire, na kinokontrol ang 100 kaharian. Bagamat hindi makapangyarihan ang daan-daang mga kaharian na ito, kung magpapatuloy ang uso sa ganitong paraan, ang Duanren Empire ay malaoy mabubure hanggang sa kaibuturan at mawawasak ng Deities Templar. Si Exi Puti ay mukhang nag-aalala sa sitwasyon. Ang mga ugat ng kanyang Exi family ay itinatag sa Duanren Empire, kung bumagsak ang Duanren Empire, malaki ang epekto nito sa Exi family.
Nang malapit ng matapos, binanggit ni Exi puti ang paksa ng pagpipigil ni Huang Xiaolong kay Wu Ping. Ang Wu Ping na iyon, kailangan mong mag-ingat sa kanya, siya ang disipulo ng fabled Scimitar Sect Patriarch. Ang fabled Scimitar Sect ay ang pinakamalakas mula sa kalapit na imperyo ng Duanren Empire, ang Springfon, hanggang sa ang bawat Springfon Emperor ay personal na pinili ng fabled Scimitar Sect Patriarch. Maaaring isipin ng isa ang dami ng autoridad at kapangyarihan na hawak nila. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 345. Ang pinagmulang kagubatan. Fabled Scimitar Sect. Nagulat si Huang Xiaolong, narinig na niya ang pangalan noon. Nagpatuloy si Exi Puti, bukod dito, ang kasalukuyang emperor ng Springfon Empire ay ang tiyuhin ni Wu Ping sa ama. Ang emperor ng Springfon Empire ay tiyuhin sa ama ni Wu Ping. No wonder sobrang yabang niya. Umisi si Huang Xiaolong, hindi inilagay si Wu Ping sa kanyang mga mata, kahit alam niya na siya ay disipulo ni fabled Scimitar Sect Patriarch at pamangkin ni Springfon Emperor. Ngunit, hindi ba ang mga kalahok sa Duanren Imperial City Battle ay limitado sa mga teritorial na kaharian sa ilalim ng Duanren Empire? Paano nakapasok ang Wu Ping na ito? Nang makitang naguguluhan si Huang Xiaolong, ipinaliwanag ni Exi Puti, ang Wu Ping na ito ay nag-enroll sa Mower Academy 2 taon na ang nakakaraan, kaya lumahok siya sa Imperial City Battle bilang isang estudyante ng Mower Academy. Tumango si Huang Xiaolong. Ang Mower Academy ay isa sa mga mas prestihiyosong akademya sa Duaren Empire. Parehong nag-uusap at umiinom ng mahigit 100 oras, umalis si Exi Puti ng palubog na ang araw sa abot tanaw. Umalis si Exi Puti, at kinaumagahan, bumisita si Emperor Duanren sa Southern Hill Estate kasama ang kanyang anak na si Doan Wuan. Sa harap ni Huang Xiaolong, ang ugali ni Emperor Duanren ay isang paggalang. Sa pagkakataong ito, ang pagbisita ni Emperor Duanren ay upang magdala ng balita tungkol sa pagpasok ni Deities Templar sa mga kaharian sa ilalim ng pamumuno ng Duanren Empire. Pagkalipas ng 2 oras, umalis sina Emperor Duanren at Doan Wuan sa Southern Hill Estate. Samantalang ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Huang Min ay wala sa loob ng Imperial City, at sa gayon ay hindi siya nakapaglakbay sa Southern Hill Estate pansamantala. Gayunpaman, nang matanggap ang balita ng pagbabalik ni Huang Xiaolong, siya at si Guo Tai ay agad na bumalik. Noong una, gusto ni Huang Xiaolong na ay migrate ang Huang family sa Bedlam Lands, ngunit pinag-isipan ito ng mabuti sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang Bedlam Lands ay mas magulo kaysa sa Duaren Empire, ang mga puwersa sa trabaho ay mas komplikado at mas mapanganib. Higit pa rito, magkaalyado sina Huang Xiaolong at Emperor Duanren, at syempre, nariyan din ang Exi at Guo families. Sa makatuwid, kinailangan ni Huang Xiaolong na pigilan ang Deities Templar mula sa pag-ugat ng mas malalim sa puwersa ng Duaren Empire. Pagkatapos ayusin ang mga gawain kina Zhao Shou at Zhang Fu, pinalaki ni Huang Xiaolong si Chen Changqi. Si Zhao Shou ang sumagot, ayon sa balitang natanggap ng subordinate na ito, dumating na si Domain Chief Chen Changqi sa Snowwind Continent. Oo, nandito siya sa Snowwind Continent. Nanliit ang mga mata ni Huang Xiaolong. Oo, soberano. Pumakbang si Zhang Fu, pinatunayan ang balita. Hindi nag-iisa si Domain Chief Chen Changqi, may kasama siyang 100 o higit pang mga gwardya, tinatansya ng subordinate na ito na malamang na makakarating siya sa Duanren Imperial City sa kalahating buwan. Tumango si Huang Xiaolong. Kalahating buwan. Mabuti ito, gusto niyang makilala itong si Chen Changqi kahit isang beses. Makalipas ang ilang sandali, umalis sina Zhao Shou at Zhang Fu at ginawa ang kanilang mga gawain. Pumasok si Huang Xiaolong sa Zumi Temple at nilamon ng isang Ghost King na si Dan, nagsimula sa kanyang closed-door practice. Pagkalipas ng 2 araw, natapos niya ang pagpino sa ikatlong Ghost King na si Dan, na pinahusay ang kanyang pag-unawa sa batas sa kalawakan pati na rin ang kanyang Battle Chi Reserve. Mula sa ikatlong Ghost King na si Dan, si Huang Xiaolong ay nagpatuloy sa ika-4, ika-5 at ika-6. Si Huang Xiaolong ay nagpatuloy sa parehong paraan hanggang sa ika-10 Ghost King Dan.
Siya ay nagsusumikap na makalusot sa kaharian ng Santos sa pinakamaaga. Matapos makuha ang ika-10 Ghost King na si Dan, lumabas si Huang Xiaolong sa Sumi Temple at tinawag sina Zhao Shu at Zhang Fu, tinanong sila tungkol sa pinakabagong balita tungkol kay Chen Changqi. Ayon sa kanilang nakaraang pag-uusap, sa bilis ng grupo ni Chen Changqi, malamang na nakarating na sila sa Imperial City, ngunit naging kalmado at mapayapa ang mga bagay. Nagpalitan ng tingin sina Zhao Shu at Zhang Fu. Sovereign, ayon sa pagsisiyasat ng subordinate na ito, si Chen Changqi ay nagtungo sa Origin Forest sa halip na pumunta rito pagkatapos makarating sa Snowwind Continent. Sabi ni Zhao Shu. Nagpunta sila sa Origin Forest. Natarante si Huang Xiaolong, ano ang ginagawa ni Chen Changqi sa Origin Forest? Ang Origin Forest ay isa sa mga pinakamapanganib na lugar sa Martial Spirit World. Ayon sa alamat, ang lahi ng tao ng Martial Spirit World, ang mga demonyong hayop, at ang milyon-milyong lahi ay nagmula lahat sa Origin Forest. Ang Origin Forest ay isa sa mga sinaunang kagubatan na umiiral sa Martial Spirit World. Bago pa man paghiwalayin ng mga kontinente sa tatlong pangunahing kontinente, kontinente ng Snowwind, kontinente ng Starcloud, at kontinente ng 10 direksyon, umiiral na ang Origin Forest. Sagot ni Zhang Fu, iyon. Hindi rin alam ng subordinate na ito. Nalungkot si Huang Xiaolong, mag-imbestiga. Para magtungo si Chen Changqi sa Origin Forest kasama ang napakalaking grupo, kailangang may dahilan. Gayunpaman, ang isang maliit na bahagi ng Huang Xiaolong ay napanatag ng malaman na si Chen Changqi ay wala sa Imperial City. Talagang mas gusto niyang umaban sa Saint Realm bago harapin si Chen Changqi. Hanggat nakapasok siya sa Saint Realm, kasama sina Zhao Shu, Zhang Fu, at ang tapat na grupo ng suporta ng Elders sa Azures Gate, may magandang pagkakataon para kay Huang Xiaolong na makalaban kay Chen Changqi para sa Sovereign Seat. Makalipas ang ilang sandali, pinatawad sina Zhao Shu at Zhang Fu. Ngunit nang umalis sina Zhao Shu at Zhang Fu sa bakuran ni Huang Xiaolong, dumating ang kanyang mga magulang na sina Huang Pang at Su Yan, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Huang Xiaohai. Matagal pa, mamaya, dadalhin ni Miner at Gootay si Xiaofan dito. Masayang sabi ni Su Yan. Si Guo Xiaofan ay walang iba kundi ang anak ni Huang Min. Napangiti si Huang Xiaolong nang marinig iyon, talaga. Pagkatapos ay dapat akong maghanda ng isang malaking regalo para sa maliit na lalaki. Si Huang Xiaolong ay orihinal na nagplano na bumalik sa kanyang pagsasanay, upang samantalahin niya ang bawat sandali upang mas mabilis na makapasok sa Saint Realm, ngunit tila kailangan niyang ayusin ang kanyang schedule. Gusto niyang makita rin si Huang Min at ang kanyang anak, mula sa sinabi ng kanyang ina, ang anak ni Huang Min na si Xiaofan ay sobrang kaibig-ibig. Makalipas ang halos isang oras, lumitaw sina Huang Min at Gootay sa Southern Hill Estate kasama ang maliit na Guo Xiaofan. Nang makita ang kanyang chubby dumpling nephew na si Guo Xiaofan, na nagsasalita sa kanyang malambing na boses ng sanggol, hindi napigilan ni Huang Xiaolong na kunin siya at bigyan siya ng isang matinding halik. Si Huang Xiaolong ay napakabukas palad sa mga regalo para sa kanyang maliit na pamangkin, maliban sa geocentric Buddha Elixir, mayroong maraming libong taong gulang na elixir, kahit na ginagamit ang kanyang tunay na essence upang tulungan si Guo Xiaofan na buksan ang lahat ng mga meridian sa kanyang katawan. Nang sumapit ang oras ng hapunan ng gabing iyon, ang masayang tawanan ay walang katapusang umalangaw-ngaw sa manor. Ang hapunan ng pamilya ay tumagal ng mahigit isang oras, at nang matapos ito, bumalik si Huang Xiaolong sa kanyang sariling patio. Nakatayo sa kanyang bakuran, tumingin siya sa nagniningning na buwan sa maaliwalas na kalangitan sa gabi, hindi maiwasang iniisip si Lilo. Ang namamatay na mga salita ni Aobezo ay naglaro ng maraming beses sa ulo ni Huang Xiaolong mula noon. Ang banal na dalaga ng Templar. Sa mga araw na bumalik siya sa Southern Hill Estate, mula sa bibig ni na Zhao Shu at Zhang Fu nalaman niya na ang katayuan ng isang banal na dalaga ay napakataas sa loob ng hierarchy ng deities Templar, na may autoridad na higit sa karamihan ng mga elder. Isang kapalit na kandidato para magmana ng posisyon ng Temple Preceptor. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong sa loob. Nagtataka siya kung paano ba talaga ang kalagayan ni Lilo. Ano ito sa posisyon ng Holy Maiden?
Isang pagkabalisa ang namumuo sa kanyang puso nitong mga nakaraang araw. Ganoon din, si Huang Xiaolong ay gumugol ng isang oras na nakatayo sa bakuran bago niya hinayla ang sarili, pumasok sa Zumi Temple, nilamon ng isang Ghost King Dan at nagpatuloy sa pagsasanay. Sa pagpasok ni Huang Xiaolong sa closed-door practice sa pangalawang pagkakataon sa maikling panahon, ang mensahe tungkol sa pagpatay ni Huang Xiaolong kay Elder Aubezo ng Deities Templar sa wakas ay tumama sa bawat sulok ng Duanren Empire na parang bagyo. Ang Elder Aubezo ng Deities Templar ay pinatay ni Huang Xiaolong. Ang balitang ito ay yumanig sa itaas at ibaba ng mga sakop ng Duaren Empire. Tiricit *S. Exi Manor. Si Exi Puti ay naglilinang ng isang kasanayan sa pakikipaglaban sa kanyang bakuran nang ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay tumakbong naguguluhan, na iniulat ang balitang ito sa kanya. Nang marinig ni Exi Puti ang balita, natulala siya sa lugar, pinatay ni Huang Xiaolong ang Elder Aubezo ng Deities Templar. Siya lang ang pumatay ng isang Saint Realm expert. Ang malaking espada sa kamay ni Exi Puti ay nahulog na tumusok sa kanyang kaliwang paa. Napasigaw si Exi Puti sa sakit habang tumatalon-talon sa bakuran habang hawak ang isang paa. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 346. Napunit sa Saint Realm. May katulad na reaksyon kay Exi Puti si Emperor Duanren. Sa kaloob-looban ng isang lihim na silid sa loob ng bakuran ng palasyo, si Emperor Duaren ay natigilan sa pagkuha ng balita. Pumatay ng isang Santo Realm. Banal na kaharian. Ang puwersa ng buhay ng isang Saint Realm Warrior ay lubhang nababanat, ang aktwal na pagpatay sa isang Saint Realm Warrior ay isang mahirap na trabaho. Malapit na sa 2,000 taon mula nang itayo ni Emperor Duanren ang kanyang imperyo, wala pa siyang narinig na bumagsak na isang eksperto sa kaharian ng santo. Pero ngayon, nangyari na. Matapos mamupa ang pagkabigla, napuno ng kasiyahan si Emperor Duanren. Natutuwa na pinili niyang tumayo sa panig ni Huang Xiaolong sa oras na iyon. Kung hindi, sa oras na ito. Ang tunay na nakakatakot na si Emperor Duanren ay ang kaunting edad ni Huang Xiaolong. Kung tansyahin ang bilis ng kultivasyon ni Huang Xiaolong, hindi ba't sa loob ng 100 taon, maaari niyang patayin kahit ang mga high-level na Saint Realm Warrior. Sa loob ng Goo Manor, isang pelikula ng pawis ang lumitaw sa noo ni Ancestor Goo nang matanggap niya ang mensahe, paulit-ulit na bumubulong, sa kabutihang palad, sa kabutihang palad. Sa kabutihang palad, nailigtas niya ang alyansa ng kasal sa Huang family. Ang patriarch ng pamilya Goo, si Goo Shiwen ay tumawa, Ancestor, ito ay magandang balita. Sa bilis ng cultivation ni Xiaolong, sa loob ng 100 taon, malamang na siya ang walang kapantay na puwersa ng martial spirit world. Tuwang-tuwa rin si Guo Chen, ngunit lumubog ang kanyang mukha sa sumunod na sandali, na patitig kay Guo Shiwen, Xiaolong. Xiaolong ba ay isang pangalan na maaari mong tawagan? Tanda na batiin siya bilang senior Huang sa hinaharap. Makatwiran, pagkatapos na pakasalan ni Guo Tai, bilang kanyang pamangkin, si Huang Min, si Guo Shiwen ay maaaring ituring na kalahating elder kay Huang Xiaolong, kaya wala siyang kasalanan sa pagtawag kay Huang Xiaolong sa pangalan. Dahil pinayuhan ng ancestor, si Guo Shiwen ay natigilan, mabilis na tumanggo ng husto, oo, ito ay tulad ng sinabi ni ancestor. Noon lang lumuwag ang ekspresyon ni Guo Chen, sumili ang isang nagniningning ng ngiti sa kanyang mukha, nasaan si Miner? Siyempre, tinutukoy ng Miner sa kanyang bibig si Huang Min. Nagmadaling sumagot si Guo Shiwen, dinala ni na Miner at Guo Tai si Xiaofan sa Southern Hill Estate. Lumawak ang ngiti ni Guo Chen, tama, ganyan dapat. Hayaang bumisita si Miner sa Southern Hill Estate. Gayun din, anuman ang hiling ni na Miner at Guo Tai sa hinaharap, dapat kang sumang-ayon. Nanigas si Guo Shiwen. Bukod dyan, maaari silang pumasok sa treasure room ng Goo Manor nang hindi nangangailangan ng pahintulot, at maaari silang pumunta sa akin anumang oras na gusto nila. Dagdag ni Guo Chen. Si Guo Shiwen ay lubos na nabigla.
Kahit bilang patriarch ng pamilya Guo, hindi naging madali para sa kanya na makipagkita kay ancestor maliban kung may nangyaring malaking bagay na kailangan niyang iulat kay Guo Chen. Ngunit, makikita ni Huang Min at Guo Tai si Guo Chen anumang oras nila gusto. Higit pa rito, ang treasure vault ng Goa family, muli kahit bilang patriarch ng Goa family, kailangan pa rin niya ng paunang pahintulot mula kay Guo Chen bago pasukin, gayunpaman, si Huang Min at Guo Tai ay malayang makapasok kung gusto nila. Tiricit **S. Matatagpuan ng ilang daang milya sa labas ng Spring Fons Imperial City ay isang engranding malapalasyong istruktura kung saan itinayo ng fabled Scimitar sect ang kanilang punong tanggapan. Sa pangunahing upuan ng trono ng malaking bulwagan ng punong tanggapan ng fabled Scimitar sect ay nakaupo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kapansin-pansing pulang buhok na nagpapalabas ng mabangis na aura at makapal na kilay na parang mga talam, ang sovereign ng fabled Scimitar sect, si Jun Woxen. Sa oras na ito, isang binata na nakasuot ng asul na balabal ang nakatayong magalang sa malaking bulwagan. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Wu Ping na winasak ni Huang Xiaolong ang kanyang qisi. Gayunpaman, ang kapaligiran sa paligid niya ay mas malakas kaysa dati, tila gumaling ang kanyang qisi, magkabilang binti, at lahat ng 10 daliri ay ganap na nakabawi. Guro, sinira ng Huang Xiaolong na ito ang aking qisi sa publiko, nabali ang aking 10 daliri at magkabilang binti, na nagpapakita na hindi niya inilalagay ang ating fabled Scimitar sect at Springfon Empire sa kanyang mga mata. Ang puot na ito, dapat talagang ipaghiganti ni Master ang disipulo, Muping humakbang pasulong, nagsusumamo sa kanyang guro. Sa pagbanggit ng pangalan ni Huang Xiaolong, nag-alab ang puot sa mga mata ni Wu Ping. Sumagot si Jun Woxen ng mahinang N. Nagpatuloy siya, ang boses niya ay parang tunog ng malakas na kampana, huwag kang mag-alala, nagpadala na ako ng grupo ng Xiantian 10th Orders doon, basta't umalis si Huang Xiaolong sa Southern Hill Estate nang walang proteksyon ni Zhao Shu o Zhang Fu, siya tiyak na mamamatay. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ni na Jun Woxen at Wu Ping ang tungkol sa pagpatay ni Huang Xiaolong kay Ao Beizo. Nang marinig ang sinabi ng kanyang guro, tuwang-tuwa si Wu Ping, mabilis na nagpasalamat sa kanyang guro, salamat, guro. Nang tumunog ang mga salita ni Wu Ping, ang pinakamatandang disipulo ni Jun Woxen na si Zhou Qing ay nakitang nagmamadaling pumasok sa malaking bulwagan. Pagkatapos bumati kay Jun Woxen, nagulat siya, guro, ang disipulo ay nakatanggap lang ng balita na nagsasabi na hindi pa nagtagal ay ang Elder Ao ng Deities Templar. Namatay si Beizo sa mga kamay ni Huang Xiaolong. Ano? Nagulat si Jun Woxen. Si Wu Ping ay nakatanggap ng mas matinding suntok at sinabing, imposible, imposible. Ang Huang Xiaolong na iyon ay nakalusot kay Xiantian ilang taon na ang nakakaraan, wala pa siyang 23. Wala pang 23. Nahirapan ding paniwalaan si Jun Woxen, tumingin sa kanyang pinakamatandang disipulo na si Zhou Qing, sigurado ka bang totoo ang mensaheng ito? Totoo, sa maraming paraan kaysa sa isa. Kinumpirma ni Zhou Qing. Hindi posible, paanong ang Huang Xiaolong na iyon ay makapasok sa Saint Realm sa loob lamang ng ilang taon? Tigaw ni Wu Ping. Ang pag-asa sa purong talento ay hindi magagarantiya na ang isang tao ay makakalusot sa Saint Realm, mayroon ding swerte at kapalaran. Nilinaw ni Zhou Qing, si Huang Xiaolong ay hindi nakalusot sa Saint Realm. Hindi siya nakalusot sa Saint Realm. Ang puntong ito ay nagpagulo kay Jun Woxen. Pumagalpak ng tawa si Wu Ping nang marinig ito, hindi ba sinabi ko na, paano siya nakapasok sa Saint Realm, tiyak na peke ang balitang iyon. Malinaw, hindi naintindihan ni Wu Ping ang kahulugan ni Zhou Qing na hindi direktang nakaimpluwensya kay Jun Woxen. Bahagyang nakahinga si Jun Woxen. Nagpatuloy si Zhou Qing, sa ngayon, si Huang Xiaolong ay isa pa rin sa pinakamataas na huling Xiantian 10th Order. Ngunit, ang Deities Templar na si Elder Ao Beizo ay talagang namatay sa mga kamay ni Huang Xiaolong. Ano? Tumalon si Jun Woxen mula sa kanyang upuan, naging pangit ang ekspresyon ng kanyang mukha habang nakatitig sa kanyang pinakamatandang disipulo na si Zhou Qing, sinasabi mo na pinatay ni Huang Xiaolong ang isang Saint Realm expert batay sa kanyang pinakamataas na lakas ng late Xiantian 10th Order.
Sumagot si Zhou Qing na may marangal na ekspresyon, tumango, tama iyan, guro. Ito ang pinaka nakakatakot sa lahat. Tatalaan ng kasaysayan ng martial spirit world, hindi kailanman nagkaroon ng insidente kung saan ang isang Siantian warrior ay maaaring pumatay ng isang Saint Realm expert, ngunit ngayon, binasag ni Huang Xiaolong ang code na ito na nakalagay sa bato mula noong sinaunang panahon. Labis na nanlaki ang mga mata ni Wu Ping. Guro, sa palagay ko, dito na dapat magtapos ang usapin ni Junior Brother. Lumapit si Zhou Qing kay Jun Huaxin, maingat na hinihikayat. Ito ay hindi matalino upang pukawin ang ganitong uri ng tao. Nag-alinlangan sandali si Jun Huaxin bago nagsalita, "Pass my order, recall the group that sent out." Guro. Gustong magmakaawa ni Wu Ping, ngunit umiling si Jun Huaxin na nagsasabing, "Huwag kang masyadong mag-isip, kahit na wala tayong gagawin, hindi siya pababayaan ni Deities Templar." Tirichit *S. Habang nagaganap ang mga pangyayaring ito, si Huang Xiaolong ay nasa loob ng makajos na Mount Sumi, nilamon ng isang Ghost King na si Dan at naghahanda na salakayin ang kaarang ng Saint Realm. Hindi alam na ang balita tungkol sa pagpatay niya kay Aobezo ay nagdulot ng bagyo sa bawat sulok ng martial spirit world. Damaloy ang paglipas ng panahon. 2 buwan ang lumipas sa isang iglap. Sa Sumi Temple, maliban sa pagpino ng Ghost King Dance, si Huang Xiaolong ay sumisip-sip ng Geocentric Buddha Elixir, nag-practice ng makajos na Sumi Art, ang Azure Tactics, at Body Metamorphose Scripture. Lumipas ang 2 buwan, naubos ni Huang Xiaolong ang halos 40 piraso ng Ghost King Dan, na pinalalim ang kanyang pangunawa sa batas sa kalawakan. Ang kanyang battle chi cultivation ay tumaas din ng husto sa 2 buwang ito ng pagpino sa Ghost King Dance. Naramdaman ni Huang Xiaolong na handa siyang tumungo sa kaharian ng santo anumang oras, tanging isang manipis na harang ng pelikula ang nakatayo sa pagitan niya at ng kaharian ng santo, hanggat siya ay tumagos sa manipis na harang ng pelikulang ito, aalis siya sa makamundong kaharian, simula ng kanyang paglalakbay sa pinakamataas na tagumpay, Saint Kaharian. Ang kanyang mga araw ay ginugol sa parehong gawain sa Sumi Temple, pagsasanay at higit pang pagsasanay. Dumating at umalis ang mahigit 1 buwan. Naka-cross-legged sa Ten Buddha Formation, isang gintong halo ang bumalot sa katawan ni Huang Xiaolong, na lumilikha ng isang spherical layer na sumasalamin sa enerhiya ng Buddhism sa loob ng Ten Buddha Formation. Isang malakas na enerhiya ang bumangon ng hindi mapakali mula sa katawan ni Huang Xiaolong, na para bang maaari itong lumabas anumang segundo. Ang kapangyarihan ng santo na naipon sa Huang Xiaolong ay lumakas habang lumilipas ang panahon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 347. Nakalusot ka sa half-saint. Ang itim at asul na kambal na dragon ay umiikot sa hangin sa itaas ni Huang Xiaolong. Ang dragon na maaaring lumabas sa kanyang katawan ay lumakas at mas matindi habang lumilipas ang panahon at ang tila mahinang alingaw-ngaw ng dragon ay maririnig. Kasabay nito, sa itaas na bahagi ng chi-si ng Huang Xiaolong, ang malalakas na enerhiya, ang sagradong ginintoang Buddha luminescence at ang madilim na napakasamang kinang, gamulong at nagsanib, na lumilikha ng mga luha sa kalawakan. Lumipas ang oras, nang biglang may lumitaw na bitek sa tuktok na seksyon ng Huang Xiaolong chi-si. Ngunit ito ay isang minuscule crack, napaka hindi matatag, totoo sa 1 segundo at kumukupa sa susunod. Lumipas ang 1 araw. Ang maliit na bitek na ito ay unti-unting lumaki, na umaabot sa laki ng hinlalaki at nagiging mas matatag din. Ang aureate glow ng Buddha luminescence at ang madilim na enerhiya ng Archdemon ay umiikot, tumagos sa pagbubukas at pinaghalo bilang isa sa lumalaking fissure. Lumipas ang 2 araw. Ang bitek ay patuloy na lumaki, na umaabot sa laki ng braso ng isang may sapat na gulang sa pagtatapos ng 2 buwan. Ang aura na nagmumula sa katawan ni Huang Xiaolong ay lumakas, ang magkasalungat na Buddha luminescence at Devil glow ay lumundag sa walang katapusang paraan. Ang dragon ay maaaring higit sa doble, ang mapang api nitong presyon ay napakalaki. Lumipas ang 1 buwan.
Sa ngayon, ang fissure sa cheesy ng Huang Xiaolong ay umabot sa kalahating metro ang lapad at isang zang ang taas, na naglalabas ng parehong Devil Aura at Buddha Luminescence. Lumipas ang mga araw. Sa isang kisap mata, 2 buwan pa ang lumipas. Ang Space Rift ay isa na ngayong 1 metro ang lapad, lampas sa isang zang ang taas, ang surging Devil Aura at Buddha Luminescence ay naging mas nakakahimok. Ang dagandong ng dragon na umaalingaw-ngaw mula sa katawan ni Huang Xiaolong ay naging mas madalas at malinaw. Ang kapangyarihang santo na naipon sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang punan ang buong bulwagan ng templo nang biglang manginig si Huang Xiaolong. Ang damit na suot niya ay nagkapira-piraso ng ang sinag ng Saint Light ay bumaril mula sa kanyang cheesy diretso sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nababalot ng liwanag ng santo, ang kanyang kaluluwa ay nanginag, sumasailalim sa isang binyag at muling hinubog. Pagkalipas ng mahabang panahon, ang maliwanag na liwanag na kumukulong kay Huang Xiaolong ay nawala, ang madilim na aura ng Diablo at ang liwanag ng Buddha ay nawala din sa bulwagan ng templo, ngunit sa pagbukas ng kanyang mga mata, ang parehong mga ilaw ay naruroon sa malalim na dulo ng kanyang mga mata sa anyo ng isang gintong Buddha. Estatwa at isang estatwa ng Archdemon. Isang malakas na kapangyarihang santo ang bumulaga. Sa wakas ay nakalusot ako sa kaharian ng santo. Tumayo si Huang Xiaolong, hindi maitago ang galit na saya na naramdaman niya, umalingaw-ngaw ang umalingaw-ngaw na dagindong ng dragon mula sa kanyang bibig. Sumunod ang itim at asul na kambal na dragon, walang katapusang umuungol. Banal na kaharian. Isang kaharian na itinuturing na isang tunay na dalubhasa. Sa sandaling ang isa ay pumasok sa kaharian ng santo, ang kanilang pagkakakilanlan, posisyon, at katayuan ay kukuha ng isang malaking hakbang. Bukod pa rito, ang kanilang habang buhay ay tataas ng malaki, nalalampas sa limitasyon ng isang milenyo. Higit pa rito, sa hinaharap, habang si Huang Xiaolong ay patuloy na lumalabas sa mas matataas na kaharian, ang kanyang habang buhay ay magiging mas mahaba ng proporsyonal, 2,000 taon, 3,000 taon, at higit pa. Ilang sandali bago huminahon si Huang Xiaolong upang masuri ang panloob na sitwasyon ng kanyang katawan. Una sa lahat, ang kanyang cheesy. Ang lomit na iyon sa itaas ng kanyang cheesy ay ang kanyang Saint Realm Space na nabuo mula sa kanyang pag-unawa sa Space Law, at ang ikinagulat ni Huang Xiaolong ay ang kanyang Saint Realm Space ay naiiba sa Jiao Chen at Taobezu, na ang Saint Realm Space ay parehong may iisang kulay. Ang kanyang Saint Realm Space ay isang pagsasanib ng 2 kulay. Ginto at itim. Maraming mga daloy ng ginto at itim na mga ilaw ang kumikislap sa paligid ng kanyang Saint Realm Space, Buddha Luminescence at Devil Aura na kumikislap papasok at palabas, na nagpatulala kay Huang Xiaolong. Ito. Naalala niya ang binanggit ni Zhao Shu noong nakaraan na isang uri lang ng enerhiya ang maaaring umiral sa loob ng Saint Realm Space ng isang Saint Realm Warrior, ngunit siya, ang kanyang Saint Realm Space ay may 2. May mutation ba ang nangyari sa kanyang Saint Realm Space tulad ng nangyari sa kanyang Martial Spirits? Mukhang kailangan kong tanungin pareho sina Zhao Shu at Zhang Fo kapag lumabas ako kung bakit ganito. Pulong ni Huang Xiaolong sa sarili at pagkatapos ay lumipat upang suriin ang iba pang pagbabago sa kanyang katawan. Ang mga panloob na organo at iba pang bahagi ni Huang Xiaolong ay tila nababad sa tagsibol ng buhay. Ang matingkad na sigla ay nagmumula sa kanyang mga meridian, ugat, maging sa kanyang balat at buhok. Bukod dito, napansin ni Huang Xiaolong na ang kanyang laman at kalamnan ay mas matigas kaysa dati, bawat cell ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Sa pinakadulo, iniskan ni Huang Xiaolong ang kanyang kaluluwa, kung saan naganap ang isa sa pinakamahalagang pagbabago. Noong nakaraan, ang kanyang Soul Sea ay isa lamang malawak na karagatan, ngunit ngayon, 5 bagong mainlands yung metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa ang lumitaw sa itaas ng kanyang Soul Sea 5 Elements mainland. Mula sa 5 elemento ng mainland, 5 elementong aura ang sumasalamin sa isa't isa, umiikot, na bumubuo ng isang protection na hadlang. Pumangon mula sa puso ni Huang Xiaolong ang walang takot na kumpiyansa na kung muli niyang lalabanan si Jiao Chen, sa hilaw na lakas ng kanyang 2 braso, kaya niyang hatiin si Jiao Chen sa kalahati. Ang pakiramdam na ito ay ipinanganak dahil sa pagtitiwala sa kanyang sariling lakas.
Si Huang Xiaolong ay labis na nasisiyahang tumingin sa kanyang magandang pinate na mga kalamnan na malapit sa pagiging perpekto, ngunit hindi nagkukulang sa lambot. Si Huang Xiaolong ay tumango ng may pasasalamat, matapos makapasok sa Saint Realm ang kanyang baggage, sa ibaba ay tila lumaki ng mas malaki. Tirichet asterisk S. Ilang sandali pa, naglabas si Huang Xiaolong ng isang light asher na robe mula sa Azure Ring at isinuot ito. Akmang gagawin niya iyon, natanong niya ang walang pangalan na puno ng apoy, na medyo tumangkad din. Natigilan si Huang Xiaolong. Hindi kaya habang siya ay nasa kalagitnaan ng paglusob sa kaharian ng santo, ang kapangyarihan ng santo na inilabas sa kanyang katawan ay kapakipakinabang sa walang pangalang puno ng apoy na ito. Sa pagmumuni-muni, itinaas ni Huang Xiaolong ang isang kamay at sinipsip ang isang pulang prutas mula sa isang sanga, nilunok ito. Isang daloy ng mainit na enerhiya ang kumalat sa loob ng katawan ni Huang Xiaolong, komportable at masarap aibot. Matapos lunukan ng pulang prutas, natuklasan ni Huang Xiaolong na ang enerhiya sa loob ng prutas ay mas sagana kaysa noong una niyang natuklasan ang mga ito sa Broken Tiger Rift. Ang pagkakaiba ay halata. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Huang Xiaolong sa makajos na Mount Zumi. Nang pumasok siya sa Grand Hall, nandoon ang kanyang mga magulang, sina Huang Pang at Suyan, nakababatang kapatid na si Huang Xiaohai, gayon din sina Zhao Shu at Zhang Fu. Ang kanyang kapatid na si Huang Min at bayaw na si Gui Tai ay nakabalik na sa Guo Manor kasama ang maliit na si Guo Xiaofan. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Napakasigla. Nakangiting tanong ni Huang Xiaolong. Matagal ka pa, wala ka sa practice. Nang makitang lumitaw si Huang Xiaolong, na puno ng kagalakan ang mukha ni Suyan habang siya ay nakatayo, gayon din ang iba. Young Lord. Parehong humakbang sina Zhao Shu at Zhang Fu sa kanilang pagsaludo. Tumango si Huang Xiaolong, umupo bilang kabilang sa mga upuan. Longer, pinatay mo ba talaga ang Deities Templar na si Elder Aubezo? Nakaupo na ang lahat, hindi na napigilan ni Huang Pang ang kanyang pagkamausisa, tinanong si Huang Xiaolong. Ang bagay na ito ay kumalat sa malayo at malawak, hindi lamang sa Duaren Empire, ngunit halos lahat ng mga imperyo sa Snowwind Continent ay tinatalakay ang paksang ito. Upang sabihin na ang bawat pulgada ng lupain sa Snowwind Continent ay pinag-uusapan, ito ay malayo sa isang pagmamalabas. Nang marinig ni Huang Pang ang mahalagang tanong, lahat ng mata sa bulwagan ay napalingon kay Huang Xiaolong. Alam nilang lahat na noong unang bumalik si Huang Xiaolong, may higanting multo na si Feng Yang sa tabi niya, marahil sina Huang Xiaolong at Feng Yang ay magkasamang pinatay si Aubezo. Sa pagtingin sa mga ekspresyon sa paligid niya, ngumiti si Huang Xiaolong, pinatay ko siya. Malinaw na pinatunayan ng mga salita ni Huang Xiaolong ang mga chismis na lumilipad sa labas. Sumingit si Huang Xiaohai na may masigasig na pananabik, Big Bro, ngayon ang lahat ng imperyo sa Snowwind Continent ay pinag-uusapan ito, ikaw na ang naging pinakamaalamat na figure na lumabas sa Snowwind Continent. Kahit na higit pa sa ating Emperador Duanren. Pinakamaalamat na figure eh. Tumawa si Huang Xiaolong nang marinig ang katagang ito. Longer, sinasabi ng mga chismis sa labas na isa ka ng Piklate si Yantian 10th Order. Tanong ni Suyan. Bagamat siya ang ina ni Huang Xiaolong, tulad ng iba, nahirapan siyang paniwalaan na naabot ni Huang Xiaolong ang ganoong taas sa paglilinang. Dahil sa kakaiba ng cultivation technique ni Huang Xiaolong, ang pagtatago ng mga bakas ng kanyang aura, kahit si Zhao Shu at si Zhang Fu ay hindi matukoy ang aktwal na lakas ni Huang Xiaolong. Umiling si Huang Xiaolong, kakabreak ko lang ngayon. Tinira sa pamamagitan ng si Huang Pang, Suyan, Zhao Shu, at Zhang Fu ay nabigla, at pagkatapos ay bumaba ang kagalakan. Young Lord, half-saint ka na ngayon. Tinubukan ni Zhao Shu na matukoy ng may mga inaasahan sa kanyang boses. Ang isang order sa itaas ng Piklate si Yantian 10th Order ay half-saint realm. Mapait na ngumiti si Huang Xiaolong sa loob, sa harap ng lahat, tumigil si Huang Xiaolong sa pagtatago ng kanyang aura. Ang pinakawala na kapangyarihan ay lumundag na parang tsunami, yumanig sa kalangitan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi.
Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 348. Hayop na God Scepter. Ang aura ni Huang Xiaolong ay kumakalat na parang mga alon ng walang katapusang dagat, gumugulong at tumitilamsik, nilulunod ang lahat. Lahat ng tao sa Grand Hall ay nabulunan sa nakakatakot na pressure. Parehong nagulat sina Zhao Shu at Zhang Fu, mabilis nilang inilabas ang kanilang sariling battle chi para maglagay ng protective barrier sa Huangpeng, Suyan, at sa iba pa para hindi sila masyadong maapektuhan. Saint Realm. Kasabay nito, sabay na nagsalita sina Zhao Shu at Zhang Fu. Banal na kaharian. Ang bulalas ni Zhao Shu at Zhang Fu ay umalangaw sa mga tainga ni Huangpeng, Suyan, Huang Xiaohai, at ng iba pa na nagdulot ng panginginig sa kanilang likuran. Nanlaki ang mga mata makalipas ang ilang segundo na nakatitig kay Huang Xiaolong habang nirerehistro ng kanilang isip ang kahulugan ng dalawang salitang iyon. Saint Realm. Tumagal lamang ng isang segundo ang nakakagulat na presyon bago ito umatras ng mas mabilis kaysa sa pagtaas ng tubig sa gabi na nagtagpo sa loob ng katawan ni Huang Xiaolong. Pumalik ang kapaligiran sa dati nitong katahimikan, dahilan para maramdaman ng lahat na ang split-second pressure na naranasan nila ay isa lamang ilusyon. Sa sandaling pinagtagpo ni Huang Xiaolong ang kanyang aura, sa lihim na silid ng Guo Manor, biglang iminulat ni Guo Chen ang kanyang mga mata. Sa isang kisap mata ay lumitaw siya sa itaas ng Guo Manor, ang kanyang alertong mga mata ay tumitingin sa lahat ng direksyon. Kakaiba, ngayon ko lang naramdaman ang aura ng isang Saint Realm Warrior, paano ito nawala ng walang bakas. Pulong ni Guo Chen sa sarili. Ang aura na iyon ay talagang hindi kay Duanren o sa ilang matandang lalaki. Baka may ibang hindi kilalang Saint Realm expert na dumating sa Duanren Imperial City. Sa parehong oras na ginalugad ni Guo Chen ang sitwasyon sa itaas ng Guo Manor, sa itaas ng Duanren Imperial Palace, si Emperor Duanren ay gumaganap ng parehong mga aksyon, na sinusuri ang lugar gamit ang kanyang espiritual na kahulugan, ngunit tulad ni Guo Chen, ito ay walang bunga. Sa huli, si Emperor Duanren ay lumipad pabalik sa palasyo na nalilito. Nang makarating si Guo Chen pabalik sa Guo Manor, maingat na lumapit si Guo Shiwen at nagtanong dahil sa kakaibang kilos ng Ancestor, ngayon ka lang. Ipinaliwanag ni Guo Chen, ngayon lang, naramdaman ko ang pagbabago-bago ng enerhiya ng isang Saint Realm expert, malapit sa direksyon ng Southern Hill Estate, ngunit paglabas ko, nawala ito. Sa direksyon ng Southern Hill Estate. Nagulat si Guo Shiwen, pagkatapos ay may pumasok sa kanyang isipan. Nang walang pag-iisip, sinabi niya, Ancestor, maaaring si Senior Huang ay nakapasok sa Saint Realm. Natigilan si Guo Chen sa pinakamaikling segundo bago umiling ng mahinang tumawa, talagang hindi posible, napakahirap pumasok sa Saint Realm, alam ko mula sa karanasan. Kung gaano kalangit ang talento ni Huang Xiaolong, walang paraan para makapasok siya sa kaharian ng santo ng ganoon kabilis. Pinag-isipan ni Guo Shiwen ang mga salita ng kanyang ninuno. Ang ninuno ay naigilhinang sa loob ng ilang daang taon, nagtagumpay lamang na makapasok sa kaharian ng santo ilang taon na ang nakalilipas pagkatapos ng maraming paghihirap. Sa katunayan, gaano man kagaling si Huang Xiaolong, ang pagpasok sa Saint Realm sa ganitong bilis ay isang pantasya. Ancestor, sa iyong palagay, ayon sa bilis ng cultivation ni Senior Huang, gaano katagal siya makakarating sa Saint Realm? Tanong ni Guo Shiwen. Nag-isip sandali si Guo Chen, sumagot, sa loob ng 5 taon, malamang na kaya niya. Sa isip ni Guo Chen, kailangan ni Huang Xiaolong ng hindi bababa sa 5 taon para maabot ang puntong iyon. Si Richard. Sa oras na ito, sa Grand Hall ng Southern Hill Estate, sina Zhao Shu at Zhang Fu ay nakangiti hanggang tainga, humahakbang pasulong upang lumuhad sa solong tuhod. Sumaludo kay Huang Xiaolong, tumunog ang kanilang malalamang na boses, congratulations young lord sa pagsulong sa Saint Realm. Ang kanilang soberano ay pumasok sa kaharian ng santo. Ito ay lubos na magpapalaki sa mga pagkakataon ng sovereign sa pakikipaglaban para sa Azur's Gate position mamaya, sa makatuwid, pareho silang lubos na masaya. Tumango si Huang Xiaolong, ngumiti, bumangon ka. Ang pagsulong sa kaharian ng santo ay naglagay din kay Huang Xiaolong sa magandang kalagayan.
Tumayo sina Zhao Shu at Zhang Fu. Sa puntong ito, si Wang Peng, Su Yan, Huang Xiaohai, at ang mga utos sa wakas ay nakabawi mula sa kanilang pagkabigla, bawat isa ay masaya at nasa sabik, sa pagdeklara ni Wang Peng sa Southern Hill Estate na magdaos ng kapistahan ng pagdiriwang sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Umiti si Wang Xiaolong, pumayag sa sigla ng kanyang ama. Tinabihan niya si Zhao Shu na gantimpalaan ng mga tagapaglingkod, alipin, at mga bantay ng Hautian na lakas ng 1,000 gintong barya bawat isa, at ang Xiantian Realm Warriors ay 50,000 gintong barya bawat isa, sa tuktok ng 3 araw na piging sa pagdiriwang. Gayunpaman, binalaan ni Huang Xiaolong sina Zhao Shu at Zhang Fu na huwag ibunyag ang katotohanang nakapasok siya sa kaharian ng santo. Sa puntong ito, mas pinili ni Huang Xiaolong na huwag ilantad ang kanyang lakas sa mga mandaragit na puwersa sa labas. Sa mga susunod na araw, maliban sa pagdadalisay ng Ghost King Dance at Geocentric Buddha Elixir, nagsasanay ng makajos na Zumi Art, Ozure Tactics, at Body Metamorphose Scripture para patatagin ang kanyang bagong kaharian. Naglaan din siya ng oras para sanayin ang Eminent Holiness Halberd Sutra. Ang mataas na Eminent Holiness ay ang pinakamalakas na Saint King's Junior Brother noong araw. Hindi banggitin na ang Eminent Holiness Halberd Sutra na ito ay isang makapangyarihang kasanayan, ito ay isang bagay na naranasan ni Huang Xiaolong nang makipaglaban kay Zhao Chen. Ang Eminent Holiness Halberd Sutra ay naglalaman ng kabuuang 9 na galaw, at maging si Huang Xiaolong ay nahirapang ipakita ang huling 3 galaw noon. Ngayon, ang pagsubok muli pagkatapos na makapasok sa kaharian ng santo ay mas madali. Sa partikular na araw na ito, nakatayo si Huang Xiaolong sa gitna ng kanyang bakuran, hawak ang isang setro sa kanyang kamay, kinakalikot ito pabalik-balik. Ang setro na ito ay isa sa mga bagay na kinuha niya sa mga kubo ng damo sa nakatagong tirahan ng Eminent Holiness. Sa katunayan, paminsan-minsan ay kinukuha ni Huang Xiaolong ang setro upang mag-aral, umaasang makahanap ng ilang mga pahiwatig mula rito. Ang pakiramdam na ang setro na ito ay may mga lihim na nanatili sa loob niya. Kaya lang, wala pa siyang resulta. Tinubukan niya ang maraming paraan sa ngayon, kabilang ang pagtulo ng dugo dito, sinusubukang pinuhin ang setro, ngunit walang kahit kaunting pagbabago. Nakatutok ang tingin ni Huang Xiaolong sa ulo ng hayop na inukit na nagpapalamuti sa tuktok ng setro nang pumasok si Zhang Fu, na gustong iulat ang kanyang mga natuklasan sa Origins Forest nang makita niya ang Beast Scepter sa kamay ni Huang Xiaolong. Natigil ang pagkilos ni Zhang Fu dahil sa pagkabigla, nanlaki ang mga mata, ito. Hayop na God Scepter. Lumingon si Huang Xiaolong, nakatingin kay Zhang Fu, Beast God Scepter. Lumapit si Zhang Fu upang tingnan ng malapitan ang setro sa kamay ni Huang Xiaolong, humihingi ng pahintulot, Sovereign, pwede ba akong tumingin? Ipinasa ni Huang Xiaolong ang setro na pinalamutian ng hayop kay Zhang Fu. Medyo nanginginig ang kamay ni Zhang Fu nang abutin niya ang setro. Pinag-aaralang mabuti ang setro, lalo siyang nasa sabik, ang kanyang bibig ay walang humpay na bamulong, ito talaga ang Beast God Scepter. Talaga. Hindi inaasahan ni Huang Xiaolong na makikilala ni Zhang Fu ang setro na ito, ngunit hindi niya ito minamadali, naniniwala siyang magpapaliwanag si Zhang Fu sa kanya sa ilang sandali. Pagkaraan ng ilang sandali, puminahon si Zhang Fu, ibinalik ang setro kay Huang Xiaolong na may paggalang sa 2 kamay, habang nagtatanong ng may pag-iingat, Sovereign, maaari ko bang tanungin kung saan mo nakita itong God Beast Scepter? Pinawi ni Huang Xiaolong ang scepter, at sinagot ng prangka si Zhang Fu, nakita ko ang setro na ito sa ilalim ng Broken Tiger Rift sa tirahan na naiwan ng Eminent Holiness mula sa sinaunang panahon, ngunit hindi ko alam ang pinagmulan ng setro na ito. Tanyag na kabanalin. Maliwanag, hindi narinig ni Zhang Fu ang pangalan ng Eminent Holiness. Sabi niya, Sovereign, ang setro na ito ay malamang na ang maalamat na Beast God Scepter na may hawak na pinakamataas na autoridad sa lahi ng Beastman. Tinasabi na noong sinaunang panahon, lumitaw ang isang Beast God mula sa lahi ng Beastman na nagpasakop sa daan-daang mga tribo ng Beastman. Hindi lamang ang Beast God na ito ang lumikha ng isang Beastman Empire, pinangunahan niya ang Beastman na pag-isahin ang 10 Directions Continent. Pinag-isang kontinente ang 10 direksyon.
Nagulat si Huang Xiaolong. Noong sinaunang panahon, may malalakas na eksperto sa lahat ng dako, ang pag-isahin ng Ten Directions Continent ay 100 beses na mas mahirap kaysa pag-isahin ang kasalukuyang Snowwind Continent, ngunit ang Beast God na ito ay talagang nagtagumpay. Ang pagpipitagan ay lumiwanag mula sa mga mata ni Zhang Fo habang siya ay nagpatuloy. Oo, sa oras na iyon, ang lahi ng mga beastmen na pinamumunuan ng Beast God ay napakalakas, kaya't ang anim na sinaunang hari ng sangkatauhan na pinamumunuan ng Saint King ay kailangang tumapak ng maingat. Kapag kaharap ang Beast God. Ngunit nang maglaon, ang Beast God ay nawala ng walang dahilan, at ang Beast God Scepter na ito ay ang setro na hawak ng Beast God noong panahong iyon. Hindi lamang ito kumakatawan sa pinakamataas na autoridad sa lahi ng Beastman, ito rin ang simbolo ng pinakamataas na kapangyarihan sa Ten Directions Continent. Napatingin si Huang Xiaolong sa scepter sa kanyang kamay nang may pagtataka. Idinagdag ni Zhang Fu, may isa pang alamat na nauugnay dito, sino mang makakahanap ng Beast God Scepter at makakaunawa ng sikreto nito, mauunawaan nila ang kapangyarihan ng Beast God. Nagsalubong ang mga kilay ni Huang Xiaolong upang maunawaan ang kapangyarihan ng Beast God na ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Sa mga araw na ito, sinubukan niya ang maraming iba't ibang mga pamamaraan na hindi nakakuha ng anumang reaksyon mula sa Setro. Nang makita ang ekspresyon ni Huang Xiaolong, sinabi ni Zhang Fu, Sovereign, sa Ten Directions Continent, mayroong isang lugar na tinatawag na Beast God Shrine, isang monumento na naiwan ng Beast God at isang lugar na ang Beast God Scepter lang ang magbubukas. Sa hinaharap, maaaring maglakbay si Sovereign sa Beast God Shrine, marahil sa oras na iyon ay magkakaroon ng pagkakataon, na nagpapahintulot sa Sovereign na maunawaan ang Beast God Scepter. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 349. Mga guho ng Ancient Dragon Clan. Hayop na Diyos Shrine. Ang Beast God Scepter lang ang makakapagbukas nito. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumikinang sa pag-asa, tila kailangan niya talagang maglakbay sa Ten Directions Continent sa malapit na hinaharap. Nagpatuloy si Zhang Fo sa pagsasalita, tama, Sovereign, sinabi mo sa akin na imbestigahan ang motibo ni Main Domain Chief Chen Changqi sa pagtungo sa Origin Forest, nalaman na ng subordinate na ito. O, nahanap mo na ba ang intensyon niya? Muling itinuon ni Huang Xiaolong ang kanyang atensyon sa kasalukuyan, inalis ang Beast God Scepter habang tinanong niya si Zhang Fu. Oo, papunta doon ang Main Domain Chief na si Chen Changqi dahil ang isang guho na kabilang sa sinaunang Dragon Clan ay lumutang sa Origins Forest. Sagot ni Zhang Fu. Ang mga guho ng sinaunang Dragon Clan. Si Huang Xiaolong ay namangha. Sinaunang Dragon Clan. Ang pinakamalakas na clan sa Martial Spirit World. Sa kabila nito, ilang 10,000 taon na ang nakalilipas, nawala sila sa Martial Spirit World. Ngunit ngayon, ang kanilang mga guho ay muling lumitaw sa mundo. Tumango si Zhang Fu. Tama, ang pagkawasak ng isang sinaunang Dragon Clan, ngunit walang nakakaalam ng eksaktong lokasyon, bumalik ang impormasyon na nagpapatunay na ito ay nasa isang lugar sa Origins Forest. Sa ngayon, ang mga eksperto ng Snowwind Continent mula sa iba't ibang imperyo ay nakakuha na rin ng impormasyon, at lahat ay nagmamadaling pumunta sa Origin Forest. Maliban sa Snowwind Continent, ang mga eksperto mula sa iba pang dalawang kontinente, ang Starcloud Continent, at Ten Directions ay nagmamadali rin para makapasok sa Origin Forest. Hindi naiwasang alalahanin ni Huang Xiaolong ang dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasalubong niya nang makipagsapalaran siya sa Ghost Domain, ang Earth Dragon Egg na napanalo, niya matapos talunin ang dalawang lalaki. Hindi kaya, ang itlog ng Earth Dragon ay nagmula sa parehong sinaunang pagkasira ng Dragon Clan sa Origin Forest. Habang pinag-iisipan niya ito, masigurado siyang tama ang kanyang conclusion. Soberano, kung gayon tayo ba? Nagtanong si Zhang Fu, ibig sabihin ay tanungin si Huang Xiaolong kung pupunta rin sila sa Origins Forest. Go! Siyempre kailangan nating pumunta. Sabi ni Huang Xiaolong. Siya ay nagtataglay ng kambal na itim at asul na dragon na martial spirit at siya ay nakakuha ng isang Earth Dragon Egg.
Kung ikukumpara sa iba, ang kanyang pagkakataon na mahanap ang pagkawasak ng Ancient Dragon Clan ay mas mataas, talagang kailangan niyang umalis. Kakaabante pa lang niya sa Saint Realm, sinusundan ang normal na ruta, kumukuha ng geocentric Buddha Elixir gabi at araw, nagsasanay ng Godly Zumi Art at Osiri Tactics araw-araw, aabutin siya ng 10 taon, marahil 20 taon pa bago makarating sa Second Order Saint Realm. Gayunpaman, kung nakuha niya ang isa pang itlog ng dragon, kung gayon ito ay ibang kwento sa kabuuan. Hindi pa banggitin, tiyak na magkakaroon ng higit sa isang dragon egg sa Ancient Dragon Ruin. Ang Earth Dragon Egg na hinigop ni Huang Xiaolong noong nakaraan, ang totoong Dragon Essence sa loob ay kulang. Ang Earth Dragons ay niranggo sa ibabang baitang sa hierarchy ng Dragon Clan. Kung makakahanap siya ng Dragon Egg ng Golden Dragon, ang dami ng totoong Dragon Essence ay ilang beses, kahit ilang daang beses na mas masagana kumpara sa Earth Dragon Egg. Sa puntong ito, pumasok si Zhao Shu sa bakuran mula sa labas upang magulat, "Soberano, narito si Duan Ren, gusto kanyang makita." Nandito si Duan Ren. Sa susunod na sandali, nahulaan na ni Huang Xiaolong ang dahilan ni Duan Ren para makita siya, walang duda, nakatanggap din siya ng balita tungkol sa Origin Forest. "Let's go? Puntahan natin siya," sabi ni Huang Xiaolong. Tirichit asterisk S. Ilang sandali pa ay dumating na silang tatlo sa Grand Hall. Naghihintay sa engranding bulwagan, maliban kay Duan Ren, si Duan Wuan at dalawang matandang lalaki na nakasuot ng golden battle gear. Nakita na ni Huang Xiaolong ang dalawang matandang ito noon sa loob ng Duanren Institute, parehong bahagi ng 5 Honorable Saint Masters, mga tagapag-alaga ng Duanren Institute. Nang makitang dumating sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu, tumayo ang 4 na tao sa bulwagan. Young Noble Huang, Mr. Zhao. Lumakad ng ilang hakbang pasulong si Duan Ren bilang pagbati. Si Duan Wuan at ang dalawang matandang nasa likuran ay sumunod kay Duan Ren na magalang na bumabati. Tumango si Huang Xiaolong na nagpapahiwatig na ang lahat ay maupo at siya mismo ang gumagawa ng ganoon. Young Noble Huang, narinig mo na ba ang tungkol sa mga guho ng Ancient Dragon Clan sa Origin Forest? Nang makaupo na si Emperor Duanren, binanggit ni Emperor Duanren ang paksa sa isang prangka at tapat na paninindigan. Sa katunayan, ginawa ni Emperor Duanren ang pagbisitang ito para sa tanging layuning ito. Ngumiti si Huang Xiaolong, "Kanina ko lang nalaman, at nagpaplano lang akong pumunta sa Origin Forest." Lumiwanag ang mukha ni Emperor Duanren sa sagot ni Huang Xiaolong, natatawa niyang sinabi, "Bago ako pumunta rito, iniisip kong makipagsanib puwersa kay Young Noble Huang at Mr. Zhao, nagpaplano rin kaming magtungo sa Origin Forest." Mabuti. Tumango si Huang Xiaolong bilang pagsangayon. Kanina, nang hulaan ni Huang Xiaolong ang layunin ni Emperor Duanren para makipagkita sa kanya, nakagawa na siya ng desisyon. Kaya, nang tapat na magsalita si Duan Ren tungkol sa bagay na ito, si Huang Xiaolong ay sumang-ayon sa isang alyansa na walang deliberasyon. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito ay magkakaroon ng mga eksperto sa antas ng imperyo mula sa lahat ng 3 kontinente, kapag ito ay dumating sa isang labanan, ito ay papatayin o papatayin. Dahil dito, palaging mabuti na magkaroon ng higit na lakas at kapangyarihan. Kasunod nito, parehong binanggit ang ilang mga termino tungkol sa alyansa. Kapag kaharap ang mga kalaban, magkahawak kamay ang magkabilang panig upang harapin ang kalaban, pasulong at atres sa parehong hininga. Ang mga kayamanan ay pag-aari ng sinumang nakahanap nito. Nang napagkasundoan na ang lahat, sinabi ni Huang Xiaolong, dahil maayos na ang lahat, dapat maghanda ang lahat na umalis sa loob ng 2 oras patungo sa Origin Forest. Pumayag. Tumayo si Emperor Duanren, nagpaalam kina Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu, iniwan ang Southern Hill Estate pabalik sa Duanren Palace kasama sina Duan Wuan at ang dalawang matandang lalaki sa likod niya upang ihanda ang mga kinakailangang bagay at nagtipon sa Southern Hill Estate sa dalawa. Oras ng oras. Pagkaalis ni Emperor Duanren, pinuntahan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga magulang, ipinaalam sa kanila na pupunta siya sa Origins Forest. Nang marinig na nais ng kanilang anak na umalis muli, napuno ng kalungkutan ang mukha ng dalawang magulang.
matagal pa, dapat kang maging maingat sa pagpunta sa Origin Forest. Namumula ang mga mata ni Suyan habang nagsusumamo kay Huang Xiaolong. Tumango si Huang Xiaolong, I will. Ina, makatitiyak ka, walang mangyayari, ang iyong anak ay isa ng eksperto sa kaharian ng santo. Nakikinig sa kanyang anak, pinahid ni Suyan ang kanyang mga luha ng nakangiti, kaya lang, hindi mapalagay ang puso ko. Ang pagkabalisa na ito ay hindi maiwasang mag-alala. Tumingin siya kay Zhao Shu, Mr. Zhao, ipinauubaya ko sa iyong mga kamay ang kaligtasan ng Young Lord. Si Zhao Shu ay humakbang pasulong, magalang na sinabi, pakitiyak, madam. Pagkalipas ng 2 oras, ang grupo ni Duan Ren na 3 ay bumalik sa Southern Hill Estate upang makipagpulong kay Huang Xiaolong. Ipinadala si Huang Pang at ang lumuluha ng mga mukha ni Suyan, si Huang Xiaolong at ang kanyang grupo ay lumabas ng Duanren Imperial City. Sa pagkakataong ito, dinala ni Duan Ren ang parehong 2 matandang lalaki, samantalang si Zhao Shu at higanting multo na si Feng Yang ang dinala ni Huang Xiaolong. Si Zhang Fu, Yu Ming, at ang iba ay nanatili sa Southern Hill Estate para protektahan ang kaligtasan ng lahat. Noong una, nais ni Duan Ren na isama ang kanyang anak na si Duan Wuan, gayunpaman, kung isasaalang-alang ang lakas ni Duan Wuan, maaari lamang niyang alisin ang iniisip. Lahat ng 6 na tao sa grupo ay mga eksperto sa Saint Realm, na nagmamadali ng mabilis, sa loob ng kalahating buwan, tumawid sila sa Springfone Empire, papasok sa Demesne ng Haisan Empire. Hanggat dumaan sila sa Haisan Empire, makakarating sila sa Origin Forest. Gabi, malabo na liwanag ng buwan ang sumikat sa maulap na kadiliman. Ang kanilang paningin ay umabot lamang sa 5 daliri na nakabuka ang kanilang mga braso. Huminto ang 6 na tao sa isang bahog na dalasdes ng burol sa Haisan Empire. Bakit hindi tayo magpahinga dito magdamag at ituloy bukas? Iminungkahi ni Huang Xiaolong. Walang opinyon si Emperor Duanren, kaya lahat ng 6 na tao ay nakarating sa maliit na taluktok ng burol. Tinimulan ng totoong essence fire sa kanyang dantian, gamit ang isang alon ng kanyang kamay, isang kislap ng apoy ang nahulog sa lupa. Nagapoy na si Huang Xiaolong para sa gabi, na nabighani si Emperor Duanren at ang iba pa dahil ang tunay na essence fire ni Huang Xiaolong ay hindi kailangang umasa sa kahoy para masunog. Nang bumagsak ang apoy sa lupa, nagalab ito ng may matinding liwanag, na nagliliwanag sa tuktok na parang liwanag ng araw. Si Zhao Shu ay nakakita ng napakaraming hindi kapani-paniwalang mga bagay sa mga taon na pananatili niya kay Huang Xiaolong. Ngayon, hindi maraming bagay na may kaugnayan kay Huang Xiaolong ang makakapag-sorpresa sa kanya tulad ng ginawa nila noon. Ngunit nagulat si Duan Ren at ang 2 pang matandang lalaki. Sa pagpapalitan ng mga tingin sa isa't isa, nakita nila ang kanilang sariling pagkagulat na sumasalamin sa mga mata ng isa't isa. Nagtipon ng lahat sa paligid ng apoy upang magpahinga para sa gabi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 350. Kukunin ko silang lahat. Nang maupo si Duan Ren, hindi niya napigilan ang mabilis na sulyap kay Feng Yang sa likod ni Huang Xiaolong. Ang kanyang malaking katawan ay nakatago ng buo sa ilalim ng malaking itim na nakahod na balabal. Sa mga araw na naglalakbay sila, hindi umimik si Feng Yang, ngunit may sui generis na kapaligiran na nagmumula kay Feng Yang na naging dahilan upang bahagyang hindi komportable si Duan Ren. Ang kapaligirang ito ay likas, na nagdulot kay Duan Ren na magtaka tungkol sa background ng bodyguard ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, walang sinabi si Huang Xiaolong at hindi si Duan Ren ang lugar para magtanong. Tulad ni Duan Ren, ang 2 matandang tagapag-alaga ng Duanren Institute ay interesado rin sa pagkakakilanlan ni Feng Yang, ngunit anuman ang maraming posibilidad na pumasok sa isipan ng 3 tao, hindi nila akalain na si Feng Yang ay talagang isang hindi makamundong nilalang. Isang multo. Sa mahabang kasaysayan ng martial spirit world, tanging ang Ghost King ng panahong iyon ang nakapagpasakop sa mga multo. Lumipas ang gabi sa katahimikan, walang anumang salita. Ang araw ng umaga ay sumikat mula sa silangang abot tanaw, ang maliwanag na sinag nito ay nagpapakalat sa ulap ng umaga.
Ang ikinagulat ni Doan Ren ay ang tunay na essence fire ay nasusunog sa buong gabi nang hindi nangangailangan ng anumang nasusunog na gasolina na hindi nagbabago. Nang tumayo ang lahat, naghahanda na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay para sa araw na iyon, nakuha ni Huang Xiaolong ang tunay na essence fire gamit ang isang casual na pagpitik ng kamay na ibinalik ito sa kanyang dantian. Ang kakaibang eksenang ito ay muling nagdulot ng pag-ikot ni Duan Ren at ng dalawang matandang lalaki sa pagtataka. Tumingin si Duan Ren kay Huang Xiaolong, ang hugis espada na mga kilay at maliwanag na mga mata, ang mukha na medyo kaakit-akit, lalo niyang naramdaman na hindi niya makita ang kabataang nasa harapan niya. Tara na! Tinabi ni Huang Xiaolong matapos makuha ang tunay na essence fire sa kanyang katawan, siya ang unang lumipad. Noon lang naka-recover si Duan Ren sa kanyang gaff. Mabilis na naabutan ng iba si Huang Xiaolong. Ang grupo ay patuloy na nag-iipon ng mga milya sa mataas na bilis. Pagkalipas ng 5 araw, dumating ang grupo sa pinakahilagang bahagi ng High Sun Empire, ang Rising Sun City. Ito ay isang araw na may malupit na araw at malakas na hangin. Si Huang Xiaolong ay nakatayo sa malayo mula sa mga tarangkahan ng Rising Sun City, pinagmamasdan ang walang katapusang linya ng mga kariton at karwahe ng kabayo, pagkatapos ay tame time niyang sinabi, papasok tayo sa lungsod para sa isang maikling pahinga, dapat nating kunin ang pagkakataong ito upang maunawaan ang agos ng Origin Forest. Sitwasyon. Magaling. Pumayag naman si Duan Ren. Siya ay nag-iisip sa parehong linya. Nakarating na sila sa Rising Sun City, walang nagmamadaling sumugod sa Origin Forest ng walang paros. Kaya naman, ang grupo ay pumasok sa Rising Sun City. Kahit na ang Rising Sun City ay hindi ang imperial na lungsod ng High Sun Empire, isa ito sa mas malalaking lungsod ng imperyo. Dahil ang estratehikong lokasyon nito ay malapit sa Origin Forest, ang kasaganaan at kasiglahan nito ay hindi nagpatalo sa Duanren Imperial City sa anumang paraan. Napansin din ni Huang Xiaolong na ang mga Xiantian Realm Warriors ay isang pangkaraniwang tanawin dito, maaari pang ang makakita ng mga high-level na Xiantian Realm Warriors dito at doon. Para sa ilang kaharian, ang Xiantian Realm Warriors ang mga haligi ng lakas, ngunit dito, ang Xiantian Warriors ay hindi gaanong halaga, hanggang sa punto na ang karamihan sa mga shopkeeper dito ay Xiantian Realm Warrior. Nagulat din sina Zhao Shu, Duan Ren, at iba pa nang makita ang napakaraming Xiantian Realm Warriors. Sa Duanren Imperial City, may posibilidad na isa sa 10,000 tao na lumitaw ang isang Xiantian. Sa Rising Sun City na ito gayunpaman, ang ratio ay mas malapit sa isang Xiantian Realm Warrior sa 100 tao. Naglakad ang grupo sa mga lansangan, sinusundan ang agos. Ilang sandali pa, huminto sila sa harap ng isang gusali na tinatawag na Smooth Voyage Inn. Ang layout at dekorasyon ng Smooth Voyage Inn ay maluwalhati at kahanga-hanga hanggang sa ang Unforgettable Intoxication Restaurant sa Duanren Imperial City ay tila maliit kung ihahambing. Ang negosyo ng Smooth Voyage Inn ay umuunlad na may walang katapusang daloy ng mga parokyano na naglalakad papasok at palabas ng establishmento, bawat isa ay nakasuot ng iba't ibang estilo ng pananamit. Sa paghusga sa hitsura, karamihan sa mga mandirigma ay sumugod sa parehong dahilan tulad nila. Ang pagkasira ng Ancient Dragon Clan sa Origin Forest. Huang Xiaolong at ang kanyang grupo ay pumasok sa inn. Para sa pangangalap ng impormasyon, ang pagkain ng mga lugar na tulad nito na nakakalap ng lahat ng uri ng tao ay ang pinakamahusay. Iniskan ni Huang Xiaolong ang ground floor, halos lahat ng mahigit 100 mesa na nakaayos ay occupied. Sa puntong ito, isang maliit na waiter ang dumating upang salubungin ang grupo ni Huang Xiaolong. Ang pangunahing layunin niya ay mangolekta ng impormasyon, kaya sa halip na umakyat sa una o ikalawang palapag, pumili na lang si Huang Xiaolong ng isang bakanting mesa sa ground floor. Pagkaupo, tinanong ni Huang Xiaolong ang maliit na waiter, ano ang pinakamagandang alak na mayroon ka rito? Kahit saan pumunta si Huang Xiaolong, bihira siyang kulang sa masarap na alak. Ngumisi ang maliit na waiter, Young Noble, ang pinakamataas na kalidad ng alak namin ay ang Origin Wine, na gawa sa 100 uri ng halamang gamot at prutas na nakolekta mula sa Origin Forest, ngunit ang presyo ay hindi mababa, bawat pitchel ay 200,000 gintong barya.
O, 200,000 gintong barya. Si Huang Xiaolong ay namangha. Ang pinakamahal na alak na natikman ni Huang Xiaolong ay ang Sapidity Wine sa Duanren Institute na nagkakahalaga lamang sa kanya ng 10,000 gintong barya sa isang pitchel. Hindi niya inaasahan na ang origin wine na ito ay nagkakahalaga ng maraming beses. Idinagdag ng maliit na waiter, Young Noble, maliban sa origin wine, mayroon din kaming Dragon Tiger wine, napakasarap din ng Monkey wine, ilang daang gintong barya lang. Naisip ng maliit na waiter na ang origin wine ay masyadong mahal para kay Huang Xiaolong dahil sa kanyang pagkamangha, kaya nagrekomenda siya ng iba mas murang mga alak. Marami na siyang nakitang kaparehong reaksyon mula sa mga bisita nang marinig ang presyo ng origin wine. Kung tutusin, kakaunti lang ang mga taong handang magbayad ng 200,000 gintong barya para sa isang pitchel ng alak. Hindi inisip ni Huang Xiaolong ang hindi pagkakaunawaan ng maliit na waiter, at sinabing, una, magdala ka ng 5 pitchel ng origin wine at isang mesa ng iyong pinakamasarap na pagkain. Una, magdala ng 5 pitchel. Ang maliit na waiter ay mukhang tulala, Young Noble, sigurado ka bang gusto mong umorder ng origin wine? 5 pitchel, iyon ay 1,000,000 gintong barya. Tumango si Huang Xiaolong. Inilabas niya ang isang special na singsing, binuksan ang mga paghihigpit dito at inilagay ito sa mesa, na nagpapahintulot sa maliit na waiter na malinaw na makita ang mga tambak sa mga bundok na matataas na gintong barya sa espasyo sa loob. Ang special ring na ito ay dating kay Lily ng Blood Dragon City bago ito naging pag-aari ni Huang Xiaolong matapos siyang patayin. Sa pagtingin sa maraming bundok na matataas na gintong barya sa loob ng special ring, ang maliit na waiter ay nanginginig, hindi sigurado kung ito ay dahil sa takot o excitement. Sa sumunod na segundo, ang saloobin ng maliit na waiter ay naging 180 degree, tumango ng husto, ipinapakita ang kanyang lubos na paggalang, sinabi kay Huang Xiaolong na maghintay ng ilang sandali habang siya ay nagmamadaling umalis upang maihanda ang mga order. Hindi nagtagal, bumalik ang maliit na waiter na may dalang 5 pitchel ng origin wine at inihain ang isang mesang puno ng mabangong pagkain. Matapos ihain ang alak at mga pinggan, hindi umalis ang maliit na waiter, sa halip, naghintay siya malapit kay Huang Xiaolong sa paraang mapagpakumbaba, kung sakaling magkaroon pa si Huang Xiaolong ng mga order. Isa sa 2 Duanren Institute's Honorable Saint Masters ang nagbukas ng random na pitchel, na puno ng 5 wine bowl para sa lahat. Dahil ang higanting aswang na si Feng Yang ay nanatiling nakatayong tapat sa likod ni Huang Xiaolong. Kinuha ni Huang Xiaolong ang isa sa mga mangkok ng alak, Brother Duanren, please. Mabilis na itinaas ni Duanren ang kanyang mangkok ng alak, Young Noble Huang, Mr. Zhao, pakiusap. Tinapa ni Duanren ang kanyang mangkok kasama sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, at ang 2 kasama bago nilagok ang isang subo ng alak. Ang likido ay lumuwag sa lalamunan na may nagninangas na kinis, primal, malinis, lumamig sa isang mainit na kahinahunan na katulad ng pagdadala mula sa isang panahon patungo sa susunod, patuloy na nagbabago, nag-iiwan sa isa sa pag-iisip at pananabik para sa isa pang lasa. Ang maliit na waiter ay pinanood si Huang Xiaolong, ang kanyang nerbiyos ay tumaas. Masayang tumango si Huang Xiaolong, not bad. Ang origin wine na ito ay mas mataas ng grado kaysa sa Sapidity Wine ng Duanren Institute. Nang marinig ang papuri ni Huang Xiaolong, nakahinga ng maluwag sa loob ang maliit na waiter. Ilang pitchel ng alak na ito ang natitira mo? Tanong ni Huang Xiaolong sa maliit na waiter. Natahimik sandali ang maliit na waiter, mayroon pang 532 pitchel sa cellar. Sinabi ni Huang Xiaolong, kukunin ko silang lahat. Lahat sila. Nauutol na sabi ng maliit na waiter. Hindi ko kaya. Tanong ni Huang Xiaolong. Hindi, maaari, syempre maaari mo. Mabilis na sagot ng maliit na waiter, kahit kailanman ay hindi pa nangyari ang ganitong bagay sa inay pareho lang. Walang panuntunan na nagsasabing hindi mabibili ng mga bisita ang lahat ng ito. Nagdahilan ng maliit na waiter at mabilis na tumakbo paalis. Tumawa si Huang Xiaolong, ipinaliwanag kay Duanren at sa iba pa, bukod sa pagsasanay, wala akong maraming libangan maliban sa masarap na alak. Nagtawanan ng mga nasa mesa.
Ilang sandali pa, bumalik ang maliit na waiter, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Ang maliit na waiter ay isang hakbang sa likod ng isang tubby middle-aged na lalaki. Malamang, itong nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ang may-ari ng inn. Ang aksyon ni Huang Xiaolong na gustong bilhin ang lahat ng natitirang origin wine ay natural na nag-alerto sa kanya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.